Bye, Trish. Bye, Jess. I'll see you later at my place. Wow! Dala-dalawa? Parang iba yung kasama mo last week ah. Wala na agad yun? Yung dalawang yan, parang ngayong gabi lang ah. Wala yun. Mga kaibigan ko lang. Saka wag mo nga akong i-interrogate. Oh, come on, Ivan. Kilala kita pagdating sa babae. For a guy like you, there's no such thing as friends. Why don't you settle down? Payo galing dito sa mabait mong pinsan. Magbago ka na. Stop playing with women. Go and marry someone. Nandiyan naman si Susan, di ba? Hinihintay ka. Bakit hindi siya pakasalan mo? I'm just having fun. Una, hindi ko gusto si Susan. Ayoko ng sobrang laki ng agwat ng edad sa akin ng babae. They tend to become clingy and dominant. Second, marriage is not my thing. Alam mo na hindi ako naniniwala dyan. Isang kalukuhan na ang kasal. Magpapakasal kayo, magkakaanak. Tapos mag-iwalay kayo. Magdadagdag lang ako ng isang gaya ko sa mundo. Isang batang pinanganak para lang mag-isa. Kung magpapakasal man ako, doon sa babaeng kayang patunayan sa akin na ang marriage actually works. Then start looking for that girl. Because I think you will need her soon. Galing ko lang sa probinsya at nakausap ko si Lola Pipito. Sa akin niya ipapamana ang mansyon at lahat ng property sa probinsya na ipinangako niya nun sa'yo kapag hindi ka tumigil sa pagiging babaero mo at hindi ka magpapakasal sa isang matinong babae. Huwag mo raw tangkain na magpakita pa sa kanya ng fake wife with fake marriage certificate. Dahil napanood niya na yon. You should introduce him to a real wife. You're done, man. What? Dang it! I'm screwed! Anong gagawin mo kung nagising ka na lang isang umaga na ang nakasanayan mo ay biglang nagbago? Paano kung ang naghatid ng pagbabagong ito sa buhay mo ang naparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal? Ngunit sa huli, anong gagawin mo kapag nalaman mo na ang kanyang lihim ang maglalagay sa buhay mo sa panganib? Halina't ating pag-usapan ang inyong kasagutan sa comment section. Dear Aswang Diaries, natatawa na lang ako habang sinisimulan ko ang liham ko at muling binabalikan ang nakalipas. Aaminin ko, isa akong babaero noon. Isang lalaking pampalipas oras lang ang mga babae. Hindi naniniwala sa kasal. Lumaki nang hindi naramdaman ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngunit lahat yon ay nagbago nang makilala ko si Rosenda, ang misteryosong babae na may lihim na pagkatao at siyang nagturo sa akin kung paano ang magmahal. Ako nga po pala si Ivan. Ngayon ay 40 years old at ito ang aking kwento tungkol sa obsession, pag-ibig at aswang na nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Hi, Susan. Sorry, late ako. Kanina ko sa meeting eh. Kanina ka pa? Hindi naman. Mahaga lang talaga akong dumating. What do you want? Juice? Wine? Scotch on the rocks? No, thanks. Okay lang ako. Sinama ko rin pala si Clyde. Hi, Susan. Hi. I think nabanggit ko sa message ko na mag-isa kang pumunta. Oo. Kaya lang kasi magkasama kami sa meeting at sabay siya matutulog kaya sinabay ko na. Sorry. Dikit talaga tong bituka namin ng pinsan kong to. But don't mind me. Isipin mo na lang na hangin ako. Go, usap lang kayo. Anyway, nakita kita kahapon na may kasamang babae sa isang restaurant. New girl? Hindi. Kaibigan lang. Ivan, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Kilala kita. Isa siya sa mga babae mo, right? Ang flavor of the month mo? Isa sa mga. Sorry, pero itatama ko lang ang misconception niyo sa akin. Maaring babaero ako, pero hindi ako nagsasabay-sabay sa mga babae. I date one girl at a time. Whatever. I don't mind naman eh. Kaya kita pinapunta ay dahil nalaman ko dito kay Clyde ang problema mo. Oops. Ang daldal ko pala. Well, handa akong magpakasal sa'yo. Mapupunta sa'yo ang properties ng lolo mo sa probinsya at susuportahan ko ang bagong negosyong pinaplano mo. Naghahanap ka ng investors, tama? Paano mo nalaman yun? Confidential ang project na yun. Clyde? Uy, wala akong sinasabi ha.
malinis ang konsensya ko. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Marami akong sources. I will think about it, Susan. Dahil hindi lang naman ito basta tungkol sa pera at properties. This is also about me. Gusto ko pa rin naman na magpakasal sa babae magugustuhan ko. At alam kong kaya kong kasama habang buhay. Yung tao magtuturo sa akin kung paano magmahal. Kaya kong gawin yon, Ivan. Pero wala akong nararamdaman sa'yo. Pasensya ka na, pero hindi ako attracted sa'yo romantically. Parang ate lang ang turing ko sa'yo eh. Sige, ganito na lang. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Hindi kita mamadaliin. Basta nandito lang ako at hihintayin ka, okay? Anyway, halika. Order na tayo. Hindi na. Aalis na rin ako agad. Kailangan kong umuwi na dahil maaga akong aalis bukas. Kailangan kong maganda ng gamit. Pero Ivan, I'll go ahead. Bye, Ate Susan. Magtatanghalian na nang sa wakas ay nakarating ako sa bahay namin sa probinsya. Napangiti ako nang salubungin ng pamilyar na ganda ng paligid. Ang malamig at sariwang simoy ng hangin ang nakapaligid sa aming mga puno. Mula doon ay naririnig ko ang alon ng dagat. Tumingala ako sa mansyon. Yun ang bahay kung saan ako lumaki. Ang lugar na naging saksi sa bawat luha at saya na pinagdaanan ko. Dito hinubog ni Lolo Pepito ang pagkatao ko. Mahalaga sa akin ang lugar na ito, kaya gagawin ko ang lahat para wag lang itong mapunta sa iba. Kahit sa pinsan ko pa. It's not about the property I want to preserve. It's the memories. Bukod sa may edad na rin si Lolo, mula nang maaksidente siya na ikinamatay ng kanyang driver, ay hindi na siya makalakad pa. Kaya wala nang ibang hahawak ng negosyo niya kung hindi ako. Maya-maya ay sinalubong ako ni Mang Donato, ang tagapag-alaga ng mansyon. Sir Ivan, welcome back. Salamat po. Kumusta na po kayo? Ay, ayos lang naman. Kayo po. Good. Happy to be back. Si Lolo. Ay, nasa taas po at hinihintay kayo. Pagdating ko sa loob ay bahagyang kumunot ang noo ko nang mapadaan sa living room paakyat sa second floor. May nakatalikod kasing babae na hindi pamilyar sa akin at taga-ayos ng mga throw pillow sa sofa. Hindi naman ako nag-usisa dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling yon ay makita agad si Lolo Pepito. Pagdating ko sa taas ay naabutan ko siyang naroon sa balkonahe at nagpapahangin. Naroon din ang kanyang caregiver at therapist na lalaki para alagaan at tulungan siyang makalakad ulit. Kaya naman nagmamadali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Lolo, I'm home. Ivan, apo. Ikaw na pala yung dumating. Hinihintay niyo daw po ako eh. Kumusta na ang paborito kong lolo? Eto, hirap pa rin. Mukhang hindi na ako makakalakad. Huwag mong sabihin yan, Lolo. Magtiwala ka lang. Kaya nga kayo may therapist eh. Basta sundin niyo lang ang sasabihin niya sa inyo para mabilis kayong gumaling. Siya nga pala. Napag-isipan mo na ba ang kondisyon ko sa'yo para makuha mo ang mga properties dito sa probinsya? Opo, at pumapayag ako. Hindi ko bibitawan to. At ayoko nang kung sino lang makuha mong babae. Maghanap ka ng matino, yung maayos at disente. Para rin sa'yo to, Ivan. Ang gusto ko lang ay mapabuti ka. Abay, para ka lang nagpapalit ng salawal kapag nagpapalit ka ng babae. Baka akala mo hindi ko nalalaman. Kada linggo iba-iba ang kasama mo. Lolo naman, mga kaibigan ko lang yon. Sus, kalukuhan. Hoy Ivan, papunta ka pa lang. Nakalimang balik na ako. Hindi mo ako maluloko. Alam mo, matanda na ako at bilang na ang oras ko sa mundo. Gusto ko bago ako mawala ay makita ko yung may asawa ka na. Yung makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Nang sa ganun ay hindi ka na ulit mag-isa. Dahil ayoko nakikita ka na malungkot. Opo, Lolo. Naintindihan ko. Sige na, at magpahinga ka na doon. Dito muna ako sa labas at gusto ko magpahangin. Opo. At siya nga pala, nag-resign na si Ditas, ang sekretarya ko.
Ang magiging kapalit niya ay ang anak ni Donato, si Rosenda. Nariyan siya sa baba. Mamaya ay makikilala mo siya. Pagdating sa kwarto at pagsarado ko ng pinto, ay doon bumagsak ang luhang pinigil ko kanina habang kausap si Lolo. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang lungkot na bumabalot sa buhay ko. Ang sama ng loob ko sa mga magulang ko. Dahil doon at sa pagod na rin ng mahabang biyahe, nakatulog ako sa halip na kumain ng pananghalian. Bandang 3:00 ng hapon nang magising ako dahil nakaramdam na ako ng gutom. Matapos kong maglagay ng kanin at ulam sa mangkok, doon ako pumwesto sa hardin at kumain. Maya-maya ay natigilan ako at napasigaw sa gulat na mula sa likod ng makapal na halaman may biglang lumabas na tao. Ah! Multo! Ang OA? Multo agad? Tirik na tirik ang araw mo. Sino ka? Ako? Malamang. Ikaw lang naman ang kausap ko eh. Aba malay ko kung may nakikita kang hindi ko nakikita. Napagkamalan mo nga ako multo Sino ka nga? Rosenda, anak ni Donato. At ako rin ang magiging bagong sekretarya mo. Good afternoon po, Sir Ivan. Pinigilan ko ang tawa ko nang bigla itong nagbaho sa ngumiti sa akin ng malapad. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumapit. May kung anong damdamin ng parang tumalon sa puso ko nang natitigan ko siya ng husto. Maamo ang mukha niya, cute at inosente. She has the face of an angel. Mukhang mahinhin kung titignan pero parang nakalaklak ng 2 bote ng energy drink dahil sa buhay na buhay nitong boses. Mahaba at tuwid ang buhok nito. Mapusyaw ang balat nito at hanggang bibig ko ang height niya. Ang kanyang mga mata ay nawawala kapag ngumingiti o tumatawa. Pero kapag natitigan, para yung diamanting kumikislap at nangungusap. Hindi mo na kailangang magbaw sa akin. Ano ka, hapon? Nice to meet you, Rosenda. Tama? Opo. Kung may ipapagawa po kayo, tawagin niyo lang ako. Akala ko ba sekretarya kita? Bakit ka gumagawa ng mga gawain sa bahay dito? Po? Wala lang po. Tsaka nagtatanim lang naman ako Namiss ko kasing gawin yon. Wala rin naman akong ginagawa ngayon Matagal na si Mang Donato na nagkatrabaho dito sa amin. Pero bakit ngayon lang kita nakita? Kasi po, doon ako lumaki sa lola ko sa Maynila. Yung nanay niya, doon na rin po ako nakapagtapos ng college at nagtrabaho. Umuwi lang ako dito dahil nangangailangan nga po ng bagong sekretarya si Lolo Pepito. Kaya nag-resign ako at lumipat dito. Okay. Teka, naalala ko na. Ikaw yung kinikwento ni Sir Clyde na apo ni Lolo Pepito na babaero? Yung kalalaking tao malandi daw? Sinabi ni Clyde yun? Opo, sabi pa nga niya mag-ingat daw ako sa iyo Sira ulo yun Huwag kang maniniwala doon. Sinisiraan lang ako noon. Huwag kang mag-alala, sir. Hahanapan kita ng potential wife. Pati yun, alam mo? Aba, syempre. Magiging boss kita Dapat marami akong alam tungkol sa'yo. Alam mo, gusto kita. Mukhang magkakasundo tayo at hindi ako mabuboring kasama ka. Nako, sir. Akong bahala sa'yo. Pasasayahin kita. Aalagaan kita. Kung gusto mo makipagkwentuhan, call me and I'll be there. Gagawin kong lahat para gumaan at sumiya ang buhay mo. Basta't mangako lang sa akin Na alin? na hindi ka may in love. In love? Mhm. Malabong mangyari yun. Wala akong alam doon. Kaya pala. Kaya pala Kaya ka maraming babae. Dahil hindi mo pa nararanasan ng ma-in love. Ay sabi ng lola ko, may 2 klase daw ng babaero. Una, sadyang makati lang siya. Hindi mapakali sa isa. Yung parang pagkapanganak sa kanya, nananaliti na sa dugo niyang pagkababaero niya. Ito yung mga lalaki kahit may girlfriend o asawa na, nang bababae pa rin. Yung pangalawa, sila yung hindi pinagsasabay ang mga babae. Pero ang bilis magpalit. Sila yung hindi pa nai-in love. Sila yung mga lost. Palagi silang may hinahanap sa partner nila. Kapag wala doon ang isa, hahanapin sa isa pa. Pero ang hindi nila alam, ang hinahanap lang naman nila ay ang tunay na pagmamahal. And true love comes in God's perfect time. Kusang darating yan sa'yo. Dahil kapag hinanap mo ng hinanap, magkakamali at magkakamali ka. Yun ang sabi ng lola ko.
So, alin ka dun? Ha? Hindi ko alam. Pero kahit ano pang dahilan, hindi magandang maging babaero. Maaring hindi mo nga sila pinagsasabay. Pero sa tuwing iniiwasan mo sila para ipagpalit sa iba, syempre masakit pa rin yun. Sorry Ang daldal ko na naman eh. Sorry po, sir. Wala yun. Okay lang. Rosenda! Anak! Halika dito sandali! Nandiyan na po! Sige po, sir. Dito na ako. Natigilan ako sa sinabi ni Rosenda, Madam Venus. Bigla tuloy akong napatanong sa sarili ko. Sadyang babaero lang ba ako o baka hinahanap ko nga ang pagmamahal na kulang sa buhay ko sa mga babaeng nakakasama ko? Doon ko na-realize na hanap nga ako ng hanap ng isang bagay pero hindi ko alam kung kailan ako hihinto. Hindi rin ako sigurado kung yun nga talaga ang kulang sa akin dahil sa kabila ng lahat ng meron ako, parang laging hindi sapat. Hindi pa rin ako buo. Matapos kumain ng hapunan noong gabing yun, ay agad akong nagpahinga. Pasado 1:00 ng madaling araw, naalimpungatan ako nang may marinig akong nakakatakot na alulong ng aso mula sa kapitbahay. Hindi ko na dapat papansinin yun pero may narinig akong may nagbagsakan na kahoy mula sa likod. Kasunod nito ay ang malakas na sigaw ng isang lalaki sa di kalayuan. Dahil doon ay bumangon ako at lumabas ng kwarto, dala ang flashlight. Sino kaya yun? Uy! Sino yun? Sino yan? May tao ba dyan? Mang Donato? Rosenda? Ano yun? Sir? Rosenda, ikaw lang pala yun eh. Papatin mo ba ako sa takot? Sorry po. Bawas-bawas din kasi ng kape. Masyado kayong nervyoso eh. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Nagising ako doon sa alulong ng aso. Saka may narinig akong boses ng lalaking sumigaw. Ako rin eh, kaya lumabas din ako. Akala ko kasi nandito lang sa malapit. Wala bang ibang tao dito? Mukhang wala pa naman po bukod sa atin. Tumayo si Rosenda sa tabi ko at sumunod sa akin nang lumabas ako doon sa back garden habang sinisipat ko ang paligid gamit ang flashlight. Wala naman kaming nakitang ibang tao o hayop pero ang mga naimbak na putol na kahoy sa gilid ay natumba. Umikot pa kami sa paligid ng garden pero wala naman kaming nakitang ibang tao doon o hayop maliban sa isang pusa. Mukhang wala naman po. Baka may nakita nakakatakot lang yung sumigaw kanina. Baka nga. Sige na, matulog ka na ulit. May pasok pa tayo sa opisina bukas. Good night po ulit. Ano yun? Ang alin po? May nakita ko sa likod ng halaman doon sa malapit sa puno. Hindi ko alam kung tao ba yun o hayop. Basta, nalilisik ang mga mata niya. Tapos may pangil at kulay po ng bibig niya. Pababa ng baba. Baka po hayop lang. Ay, siguro nga. Halika, pasok na tayo sa loob. Baka mamaya sugurin pa tayo. Kinabukasan sa conference room, habang nasa meeting ako kasama ang mga kliyente, ay lumilipad naman ang utak ko dahil sa nasaksihan ko kanina. Papasok na kami ni Rosenda nang madaanan namin. Ilang bahay lang ang layo mula sa amin, ang mga nagkukumpulang tao. Meron ding mga pulis at ambulansya. Agad ko naalala ang narinig kong lalaking sumigaw ng madaling araw, kaya tinabi ko ang sasakyan at bumaba para tignan ang pangyayari. Nagsisi ako na nakiusyoso pa ako. Dahil sa pagsilip ko, nakita namin ni Rosenda ang nakahandog sa inabangkay ng isang lalaki. Wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob niya. Bigla akong nanghina at napatakbo sa gilid at sinuka ko lahat ng kinain ko nung umaga. Kaya si Rosenda na ang nagpresenta na magmaneho hanggang sa opisina. Bukod doon, narinig ko ang usapan mula sa mga taong naroon na labis na nagpaisip sa akin. Aswang daw ang pumatay. Bigla akong kumurat nang naramdaman ko ang bahagyang pagsundot ni Rosenda sa braso ko. Sir, tulila ka. Sorry? Okay ka lang? Oo naman. Salamat sa... Hindi ko na ituloy ang sinasabi ko na lumingon ako at bumungad sa harap ko ang maamong mukha ni Rosenda. Kilapit niya sa akin,
Kaya kitang-kita ko ang kanyang kagandahan. Parang may aparisyon ng anghel nang ngumiti siya at sumingkit ang mga mata niya. Pakiramdam ko parang lumiliwanag ang paligid. Nang magsalita siya, saka pa lang ako natauhan. Sa? Wala. Ang sabi ko, ayos lang ako. Okay. May alam ka ba tungkol sa aswang? Marami. Mamaya chika ko sa'yo, sir. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa meeting. Oo nga pala. Meeting. Matapos ang mahabang meeting ay niyaya ko si Rosenda na lumabas para magkape at maglakad-lakad sa park. Sakto rin naman kasi lunch break pa. Hindi rin ako masyado nakakain dahil sa nakita kong itsura ng patay kanina. Kaya puro gulay ang in-order sa akin ni Rosenda na hindi ko naman naubos. Kaya nagyaya na lang ako sa coffee shop at bumili kami ng kape. Habang naglalakad ay binuksan na niya ang usapan tungkol sa aswang. Ano pa rin tanong mo tungkol sa aswang? Yung lalaking narinig nating sumigaw kagabi. Siya kaya yung lalaking natagpuan kanina? Hindi natin alam, pero malaki ang posibilidad. Pero totoo ba yung sinabi ng mga tao kanina doon? Na aswang daw ang pumatay. Oo, totoo. Walang matinong tao na kayang gumawa ng ganon. Unless, under the influence of drugs. O kaya, naposes ng masamang espiritu. Di ba nabanggit sa'yo ni Lolo at Tatay? May aswang na gumagala dito sa gabi. Pero madalas, lumalabas siya kapag bilog ang buwan. Kung hindi ko nakita ang nakita ko kagabi sa likod ng talahib, baka kontrahin ko pa yung sinabi mo. Ano nakita mo? Yung inakala nating mabangis sa hayop. Ngayon, binalikan ko sa isip ko yung nakita ko kagabi. Hindi siya hayop. Mukha ng tao nakita ko, pero malahayop ang itsura. Doon sa likod ng halamanan, nagtatago siya. Maitim ang balat niya, kaya kapag nasa dilim ay mahirap siyang makita. Pero natamaan siya ng ilaw ng flashlight, kaya nakita ko yung mata niya. Nanlilisik. Tapos puro dugo yung bibig niya hanggang sa baba pati leeg. Sayang, hindi ko lang nakita yung kabuuan ng mukha niya. Mai-report nga yan kay Kapitan. Pumunta siya kanina sa bahay at kinausap si Tatay. Yun siguro pinag-uusapan nila. Kaya ikaw, sir, huwag kang lalabas sa gabi. Hindi uso mga bar at nightclub dito. Kung hindi, mami-midnight snack ka ng aswang na yun. Saan ba galing yung aswang? Ewan, hindi ko rin alam. Basta ang sigurado ako, tao ang pangunahing pagkain nila. Bihira sa aswang ang masatisfy sa pagkain ng buhay na hayop. Pero may mga pangontra naman sa kanila. Pinakita ni Tatay sa akin yung mga armas na ginagamit niya para pumatay ng mga aswang. Tapos may mga pangontra rin. Basta sabi niya, takot sila sa bawang at asin. Hindi ako makapaniwala na totoo sila. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Kasama naman natin si Tatay sa bahay eh. Kaya huwag kang mag-alala. Nga pala, nakita ko yung dalawang babae sa loob ng coffee shop. Nagpapakyut sa'yo. Kumakawi pa nga para lumingon ka sa kanila. Hindi mo ba sila nakita? Nakita ko. Bakit wala kang ginawa? Tinatanong mo pa? Ikaw to ang lakas mong konsensya kahapon. Kayo ni Lolo. Tinamaan ka ba? Ani dun sa dalawang klase ng babaero? Yung pangalawa. Saka hindi lang dahil doon. Narealize ko na tama ka. Tama kayo ni Lolo sa sinabi nyo. Malaki ang kulang sa buhay ko at hinahanap ko yun sa mga babaeng nakakasama ko. Tara dito, sir. Upo tayo. Sabihin mo sa akin yung gustong ilabas ng dibdib mo. Alam ko kahit hindi ka nagsasalita. Nararamdaman kita kahapon pa eh. Marami kang gustong sabihin. Parang si Rosenda ang boss at ako ang empleyado ng mga sandaling yun. Nang hinila niya ako sa isang wooden bench ay sumunod lang ako. Mula nang magkaisip ako ay pilit akong nagpakatatag. Napag-aralan ko na hindi maging sentimental o emosyonal. Kapag seryosong usapin tungkol sa pamilya, umiiwas ako. But at that moment, I felt the excess baggage of my past was getting heavier in my chest and I feel the need to let it out. Maituturing kong isa pa ring estranghero si Rosenda, pero natagpuan ko ang sarili kong binubuksan ng nakaraan ko sa kanya. Paano ko ba sisimulan? Ako? 5 kaming magkakapatid. Ako ang bunso. Ako yung batang hindi pa naman din ipinapanganak. Ayaw na sa akin ng mga magulang ko.
Nabuo daw kasi ako nang wala sa plano eh. Balak nga daw ako ipalaglag pero pinigilan sila ng lolo. When my parents broke up, umalis si Mami at nagpunta sa Amerika. Kasama ang kambal naming panganay. Si Daddy naman, umuwi sa Australia kasama ang pangatlo at pang-apat na kapatid ko. Ako, iniwan nila kay lolo dahil wala sa kanila ang gusto akong kunin. Sige lang. Sabihin mo lang lahat para gumaan ang dibdib mo. Si lolo nag-alaga at nagpalaki sa akin. Kapag wala siya at busy sa trabaho, puro mga kasambay ang kasama ko. Si Yaya ang nagtuturo sa akin ng mga lessons ko. Siya ang uma-attend sa mga PTA meetings, pati sa mga programs namin sa school. Ang mga magulang ko ay nagpapadala lang sa akin ng pera bilang sustento. Kapag nagkakaroon ng oras si lolo, ay bumabawi siya sa akin. Nakikipaglaro. Namamasyal kami. Bumabawi siya. Buhay pa si lola noon, pero may sakit na siya. Umuwi ang parents ko. Kinausap sila ni lolo at sinabi na kung pwede, ay isa sa kanila ang kumuha sa akin. Alam mo ba? Pareho silang tumanggi. Ayaw nila akong kunin. Kasi kesyo daw wala nang space sa kanila. O kaya ayaw na nag-asawa ng isa. Putya, anong klaseng magulang yung ganun? Yung mga kapatid ko, kinuha nila. Tapos pagdating sa akin, wala na akong lugar. Sana nga ipinalaglag na lang nila ako. Kaya ka papalit-palit ng babae at walang steady girlfriend? Gustong gusto ko kapag inaalagaan ako. Pakiramdam ko ay may nagmamalasakit sa akin. Para may isang taong gusto ako sa buhay niya. Pero kapag nararamdaman ko nang nai-inlove sila sa akin, doon ako umaalis. Dahil ayoko nang mamahalin ako at sa uli ay iiwan din ako. Bago nila gawin yun at saktan ako, gaya ng ginawa sa akin ng mga magulang ko, inuunaan ko na sila. Ang sakit naman nun. Ngayon naiintindihan na kita. Pero, hindi pa rin valid reason yun. Unfair din naman sa mga babaeng yun dahil hindi naman sila yung parents mo. Wala silang kinalaman sa past mo. Wala silang kasalanan sa'yo. Sir, alam mo, kapag binigay na ng Diyos ang tamang babae para sa'yo, lahat ng emptiness sa puso mo mapupunan. Kasi may blessing siya ni Lord. At kapag may blessing ni Lord at nasa gitna siya ng relasyon nyo, dun mo mararamdaman ang totoo at kompletong happiness. Yung happiness na hindi man naibigay ng magulang mo, pero ibinigay sa'yo ni God. Ilang taon ka na nga ulit? 25. Marahan akong natawa na matapos kong pakinggan ang sinabi niya. Matanda ako sa kanya, pero mas mature pa siyang mag-isip at magsalita sa akin. Salamat kay Rosenda dahil gumaan ang pakiramdam ko. Siya lang pala ang kailangan ko para mailabas ang kinikimkim kong sama ng loob. Sa tuwa ko sa kanya parang bata na hinaplos ko siya sa ulo at magaan na kinurot sa kanyang pisngi. Pero ayun na naman ang mala-aparisyon niyang aura nang sumilay ang kanyang magandang ngiti. Bahagya akong natigilan nang bigla niya akong pinihit paharap sa kapinunasan ng kanyang daliri ang luha ko. Hanggang sa may bigla akong naisip, isang bagay na wala sa plano. Pero panatag ako at alam kong hindi ko pagsisisihan. Ganito ka ba sa lahat ng bagong kakilala mo? Sir, hindi Sa'yo lang. Siyempre, boss kita eh. Kasama sa tungkulin kong pag-aalaga sa'yo. Ayoko naman na malungkot ka palagi. Rosenda, Po? gusto mo magpakasal sa akin? Po? I'm serious. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na bawal ma-in-love sa akin? Ayaw mo ba sa akin? Nako sir, gutom lang yan. Baka kulang pa yung kinain mo. Halika, bili pa tayo ng pagkain. Ako biglang ninervyos sa mga sinasabi mo eh. Rosenda, sandali lang. Hindi ako nagbibiro. Guard, may baliw! Rosenda! Sa paglipas ng mga araw ay naging malaking balita sa bayan namin ang bangkay ng lalaking wakwak ang tiyan. Ang usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang ay nagdala ng takot sa mga residente.
Kaya sa tuwing kumakagat ang dilim, nagmimistulang ghost town ang buong bayan namin. Samantala matapos ang biglaang proposal ko kay Rosenda, ay hindi na namin ulit na pag-usapan yun dahil kusa siyang umiiwas. Nirespeto ko yun at binigyan siya ng space. Pero habang tumatagal, nakakasama at nakikilala ko siya sa malalim at personal na paraan. Pakiramdam ko ay unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Di ko rin maintindihan ang sarili ko. Yung sinasabi nila sa mga pelikula na malakas at mabilis ang tibok ng puso o kaya kinakabahan kapag nakikita yung taong gusto mo. Di ko naman naramdaman yun sa kanya. Dahil kapag kasama ko siya, masaya lang ako. Magaan, panatag yung kalooban. Kapag nawawala si Rosenda sa aking paningin, hindi ako mapakali. Basta ang gusto ko lang, palagi lang siyang nakikita. Ang unang 24 oras namin magkasama ay nag-iwan ng malaking marka sa isip at puso ko. Huy, ba't tulala ka? Ha? Wala. May lagnat ka ba? Himala yata. Wala akong nababalitaan na may bago kang dinide. Dahil wala naman kasi talaga. Busy ako dito sa trabaho. Insan, pumuti na ba ang uwak? Nawala lang talaga ang interes ko sa mga babae. Talaga? Sa bagay, kung meron kang babae ngayon, malalaman ko yan. Maliit lang ang mundong ginagalawan natin at may pakpakang balita. Pero nung nakain mo at nawalan ka ng interes. May isang tao lang ang nagpa-realize sa akin ng mga bagay na dapat noon ko pa na-realize. So paano yan? Kung wala kang interes sa babae, ibig sabihin, hindi ka na magpapakasal. E di sa akin na yung mga properties dito sa probinsya. In your dreams, man. Sa kasino may sabi na hindi ako magpapakasal. I found the perfect girl to marry. Seryoso? Yup. At sino naman yan ah? Nang mawarningan ko na. Bago pa ako makasagot ay napalingon kaming dalawa ni Clyde nang dumaan si Rosenda. Naroon kasi kami sa conference table sa labas ng private office ko. Sa gitna ng mga cubicle, nasundan ko siya ng tingin. Wala sa loob na napangiti ako ng husto habang pinapanood ko siyang makipag-usap at makipagtawanan sa kasama niya. Lalong tumingkad ang ganda at kulay ng balat niya sa suot niyang taupe overlap dress. Alam ko na kung sino. I proposed to her. Akala niya nagbibiro lang ako. Wako rin si Rosenda. Hindi kita seseryosoin eh. Lalo na't may image kang babaero. Anong gagawin ko? Paano ko mapapatunayan sa kanya na seryoso ako? Bigyan mo ng singsing. Yung heirloom ring ni Lola. Diba sabi ni Lolo, kung sino daw yung unang magpapakasal sa ating mga apo niya, sa kanya ibibigay yung singsing. Oo nga pala. Pero okay lang ba sa'yo? Naman, singsing lang yun. At mas gusto kong bilhan ng girlfriend ko ng singsing na ako mismong pumili. Pero teka, nasa na pala yung heirloom ring na yun? Nasa iyo ba? Wala ah. Si Lolo na ang nakakaalam ng pinagtataguan nun. Naku, yari ka, pinsan. Magtago ka na. Nandito ng tiyahin mo. Nalaki ang mga mata ko nang makita na biglang pumasok sa opisina si Susan. Gulat ako na palingon kay Clyde na tinatawanan lang ako sa mga sandaling yun. Magtatago sana ako pero uli na dahil nakita na ako ng babae. Kaya malayo pa lang malaki na ang pagkakangiti nito. Naiinis akong dibdiban nito kaya bagya siyang lumayo sa akin. Nang lumingon ako kay Rosenda ay nakita kong kunot ang noo niya sa kusumenyas na tila tinatanong kung sino yung dumating. Alanganin at naiilang akong umiti nang lumapit sa akin si Susan. Saka yumakap at nagbeso. Finally! Nakita na rin kita. Tagal mo nang hindi umuwi sa Maynila eh. I miss you. Kaya ako nang dumalaw sa iyo dito. Magkasama kayo ni Clyde? Ay hindi. Hi Clyde! Nandito ka rin pala. Kadarating mo lang din? Kanina pa. Kumusta? Eto, miss na yan si Ivan. Busy ka ba? Alika, labas tayo.
Mag-usap lang tayo tungkol dun sa proposal ko. Yung sa kasal. Yung tungkol doon, Susan, ano kasi? Ilang buwan na rin ang lumipas. Siguro naman na-consider mo na ang proposal ko. Hindi ka nalugi. Ay, yung tungkol sa offer mo, there's nothing to consider. Kung anong sinabi ko sa'yo nung gabing nagkausap tayo, yun pa rin ang desisyon ko hanggang ngayon. Ayaw mo magpakasal sa akin? Bakit? May kulang ba sa proposal ko? Maliit ba yung niligay kong halaga ng investment? Na mga sandaling yon ay naramdaman ko na yun na siguro ang tamang pagkakataon para patunayan ko kay Rosenda ang sinseridad ko. Gusto kong patunayan sa kanya na totoo ang nararamdaman ko. Na ang lalaking kaharap niya ay ang lalaking binago niya. Kaya huminga ako ng malalim at direktang tumingin kay Rosenda na nakatayo sa harap ng mesa niya at nakatingin sa amin. Hindi dahil sa pera o kung ano pa man, Susan. Kasi habang nandito ako sa probinsya, I met this amazing woman. Masaya siyang kasama. Nag-e-enjoy akong kausap siya. Marami siyang pinarealize sa akin. Mga maling ginagawa ko. Mga maling desisyon at pananaw ko sa buhay. Sa madaling panahon, nagawa niyang paibigin ako. Seryoso ka, Ivan? Yes. At gusto kong makilala niyo siya. Rosenda? Ako? Rosenda, love. Halika dito, lumapit ka. Love? Gusto kong tumawa ng malakas nang patagilid na naglakad si Rosenda palapit sa akin habang salubong ang dalawang kilay at nanunulis ang nguso sa inis sa akin. Napangiti na lang ako at sa harap ni na Susan at Clyde, maging ng mga empleyado ko'y hinawakan ko ang kamay niya. Unti-unting nawala ang kunot ng noo niya at lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha hanggang sa naramdaman ko na lang ang marahang paghigpit ng hawak niya sa kamay ko. Insan, Susan, si Rosenda, ang babaeng pagkakasalan ko. As in, seryoso ka? Mahal mo siya? Yes, I love her so much with all my life. Sa wakas, nagtino ka na rin. Masaya ako para sa tol. Huwag mong sasaktan itong si Rosenda, ha? Kundi lagot ka kay Mang Donato. Mahal? Oh, I'm sorry. Pasensya na talaga. Ang hilig mo talagang magbiro. Mahal mo siya? Oh, come on, Ivan. Parang hindi ka namin kilala. Hindi ka marunong magmahal. Wala sa bokabularyo mo yun. Huwag mo akong lukohin. Pero, totoo ang... With all due respect, ma'am, kung ang ibang mga kriminal ay nagagawang magbagong buhay, si Ivan pa kaya? Uso rin naman po kasi ang magbago. So sa tingin ko, hindi magandang pagtawanan ang mga taong gusto ng pagbabago sa buhay nila. Mabuti nga ganyan siya. Kesa walang improvement, di ba? Kung gusto mo siyang pakasalan, syempre gusto mo na mahal ka niya. Kaya ikaw dapat ang unang maniniwala na kaya kanyang mahalin. Hindi yung gusto mo siyang pakasalan, pero ikaw pa ang unang hindi naniniwala sa kanya at tatawanan mo pa. So, ibig sabihin, okay lang sa'yo sakaling pakasalan ka niya, pero hindi ka mahal? Really? Ang ibig ko lang namang sabihin, hindi ako... Kung hindi ka naman pala naniniwala na kayang magmahal ni Ivan, para saan pa napiliin ka niya? Sabi na eh, God gave me the right person to marry. No offense meant, Susan. Okay, of course. No hard feelings. Huwag kang mawawala sa kasal namin, tita. Ano nga ulit name niya, love? Susan. Ayun, Tita Susan. Huwag mong kalimutan na padalan siya ng invitation, ha? Sure. Magsisimula ng meeting natin in 30 minutes. Ready ko lang ang presentation. Sige, Susan. Dito na kami. Clyde, sama ka sa meeting? Yes, sir. Bye, Tita Susan. Dahil sa dami ng trabahong kailangan tapusin, nag-overtime kaming dalawa ni Ivan. Nagpa-deliver na lang kami ng pagkain at doon kumain sa opisina. 9:30 na ng gabi nang sa wakas ay makauwi kami. Habang naglalakad papunta sa kotse,
Nagbibilin ako sa kanya ng mga importanteng papeles na kailangan ko bukas ng umaga. Nga pala boss, may iba ako. Yung si Susan na yun, bakit siya tinawag ni Sir Clyde na tita? Matanda na yun? Oo, 15 years ang age gap namin. Yaks! Tapos inalok niya yung sarili niya sa'yo na siya na lang ang pakasalan mo? Ang daldal kasing to si Clyde eh. Umiiwas nga ako doon kasi kinukulit ako. So matagal na siyang may gusto sa'yo. Parang gano'n na nga. Umaaligid palagi sa akin. Siya yung tipo na kahit saan ako pumunta, mapa-meeting, friends gathering, o kung ano pa man, nandun din siya. Hala? Stalker siya? Gano'n na nga. Hindi ko naman din siya nire-report kasi hindi naman siya nananakit. Ay, kahit na. Nakakairita kaya yung may sunod ng sunod sa'yo. Obsessed siya sa'yo. Cougar na, stalker pa si Manang. Tapos type niya mga mas batang lalaki. Oo, trip niya yun. Cougar nga. Si Sir Clyde. Buti hindi niya natipuhan. Ano hindi? Siya ang unang type ni Susan. Diyos me, si ante. Baby boy collector. Pero hindi mo siya dinate? Yung kami lang dalawa? Never. Lagi kong may kasama. Wala akong tiwala sa kanya. Kapag yun ang pinakasalan mo, may asawa ka na, may tita ka pa. Suportahan kita, sir. Kay Susan tayo. No way! Sir! Sa unahan! Aswang! Yan ang aswang? Hinablot ko sa kamay si Rosenda at dahan-dahan kaming umatras nang pumosisyon ito na parang halos nakadapa sa lupa. Pagkatapos si dahan-dahang gumapang na parang gagamba sa ibabaw ng kotse, pababa ulit sa lupa. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko ang liham na ito, malinaw pa rin sa isip ko ang itsura niya at kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naalala ko ang kanyang mukha. Babae ang aswang, matangkad at payat. Sa unang tingin pa lang kahit hindi ko hawakan madulas ang kanyang balat. Maputla na parang may sakit. Malalim ang mga pisngi at matutulis ang anggulo ng mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at kulay pula. Mahaba ang kanyang mga pangil. Matalas at mahaba rin ang mga kuko niya sa kamay. Takbo, sir! Takbo! Huwag kang titigil! Yung susi ng sasakyan! Sumakay ka agad! Aba! Ay! Sir Ivo! Tumayo ka sa akin! Nagulat ako nang bigla akong bumagsak sa lupa. Nalumingon ako sa likod ay nakasampa na sa akin ng aswang. Napasigaw ako ng malakas nang makita ko ang nakakakilabot nitong mukha ng malapitan. Akma niya akong kakagatin. Pero siniko ko siya ng malakas nang magkakasunod. Pagkatapos, eto na si Rosenda. Matapang na sinugod ang aswang. Sinuntok niya ito ng malakas at natumba, kaya ako nakatayo. Agad namang nakabawi ito. Nang tumayo siya, muli itong tumakbo palapit sa amin. Mag-iingat ka! Huwag na huwag mong hahayaan na makagat ka niya! Oo, tumakbo ka na sa kotse, bilis! Hindi ako alis dito. Hindi kita iwan mag-isa. Ilag! Tama na! Tumigil ka na! Muling tumakbo ang aswang ng mabilis palapit sa amin. Nang makita ko ang isang adjustable wrench na mukhang naiwan sa tabi ng gulong ng isang kotse na nakaparada doon, agad kong kinuha yun. Saktong pagbalik ko at malapit na siya kay Rosenda, agad kong hinataw yun sa kanyang mukha ng malakas, sabay tadyak sa kanyang dibdib. Hindi lang isang beses kundi sunod-sunod. Nahigit ko ang hininga ko na hablutin niya ako sa damit at akmang sasakalin ng matalas niyang kuko. Pero bago pa niya nagawa yun, mabilis siyang sinunggaban ni Rosenda sa kanyang leeg. Inipon niya ang lakas sa katinulak ito palayo sa akin. Ang akala ko tatakbo siya palayo. Pero nakita ko na lang na may hawak na siyang patalim. Sabay saksak sa dibdib nito. Umalis ka na dito! Kung hindi, mapipilitan akong patayin ka! Hayop kang aswang ka! Umalis ka na, sir. Ako nang bahala dito. Anong klaseng lalaki ako kung ililigtas ko ang sarili ko at iiwan ka dito? Lumayo ka sa amin, pakiusap! Lumayas ka! Mabilis kong nasalo si Rosenda nang itulak siya ng aswang. Pagkatapos ay mabilis itong tumakas at pumasok sa madilim na kakahuyan na nasa paligid lang ng parking lot. Kinakabahan pa rin ako nang niyakap ko siya nang makahinga ako ng maluwag. Matapos masiguro na hindi siya nasaktan. Oh, ang lakas mo ah! Naitulak mo siya na ganun? Laking gatas ng kalabaw yata to. Halika na, umuwi na tayo. Baka bumalik pa yun.
Pasado 12:00 ng gabing yun. Dahil wala kaming pasok kapag weekend, hindi ako natulog agad. Nanood ako ng mga pelikula kahit na ang totoo wala akong naintindihan sa istorya. Hindi dahil sa aswang at sa nangyaring engkwentro kanina, kundi dahil puro si Rosenda ang laman ng utak ko. Pakiramdam ko nababaliw na ako sa mga sandaling yun. Nasa TV ang mata ko pero aligaga ako at gusto kong makita siya kahit na buong maghapon kaming magkasama. Isa pang dahilan wala siyang sinabi kanina matapos niyang sakyan ang palabas ko sa harap ni Susan. Nung hindi ako nakatiis bumaba ako sa kusina para kumuha ng beer. Pero natigilan ako nang makita ko si Rosenda doon sa kusina. May hawak na bote ng beer at nakasandal sa counter. Oh, akala ko tulog ka na. Nanonood pa ako. Saka hindi pa rin ako inaantok. Anong pelikula yan? Ha? Nakalimutan ko ang title Tungkol saan ang kwento? Ano, yung bilang lalaki. Ano nga ba yun? Nanonood ka ba talaga? Ba't hindi mo alam yung istorya? Ikaw kasi. Ba't ako? Nananahimik ako dito Dahil wala kang sinasabi tungkol sa atin. Yung proposal ko sa'yo. Ilang beses ko nang inulit yun sa'yo. Pati kay Susan, pinakilala na rin kita. Pero parang baliwala pa rin sa'yo. Pagkatapos ng palabas natin kanina sa office, hindi ka nagtanong tungkol doon. Anong gusto mong sagot ko? Ayoko lang patulan ng sinasabi mo kasi una, hindi ko alam kung seryoso ka. Pangalawa, baka kasi nabibigla ka lang. Rosenda, seryoso ako. Sigurado ako. Hindi pa ako nagiging ganito kasigurado sa buhay ko. Bakit ako? Kumpara mo naman sa mga babaeng tipo mo. Maganda, sexy, makikinis ang kutis, mukhang matatalino. Ako tingnan mo, wala pa kahit 1/4 sa kaningkingan nila Mula nang kinausap mo ako ng masinsinan, marami kang pinarealize sa akin. Nawalan ako ng interes sa mga babae. Nawalan sila ng kinang sa paningin ko. Noon, wala akong katahimikan. Pero mula nang nakilala kita, kapag kasama kita, nagagawa mo akong pakalmain. Walang araw na hindi ako masaya o nag-e-enjoy na kasama ka. I like you, Rosenda. I'm serious. Gayon lang nangyari sa akin na isang tao lang palagi ang laman ng isip ko. At ikaw yun. Ang totoo, Ivan. Gusto rin kita. Talaga? Pero natatakot ako Dahil sa mga naririnig ko tungkol sa'yo. Sa dami ng babaeng nakakabit sa pangalan mo. Natatakot ako na baka iwan mo ako bigla isang araw. Gaya ng palagi mong ginagawa sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Hindi sila ikaw. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Alam kong basang-basa na ang papel ko sa'yo. Pero isang chance lang. Kahit isang beses lang. Habang buhay ko papatunayan sa'yo na hindi ka magkakamali kapag sinagot mo ako. Kapag pumayag ka na magpakasal sa akin. Marami ka pang hindi alam sa akin. Maaaring lukarit ako madalas, pero wala ka pang alam sa totoong pagkatao ko. Kahit ano pa yan, wala akong pakialam. Madaling sabihin yan, Ivan. Sige, babalik na ako sa... Dito ka lang, please. Huwag mo naman akong tatalikuran ngayon. Nang akmang tatalikod bigla akong hinawakan si Rosenda sa kamay. Huminto siya. Nang akma na naman siyang aalis doon ko na siya hinila palapit sa akin. Dahan-dahan kong niyakap ang mga braso ko sa kanya at binaon ang mukha ko sa gilid ng ulo niya. Mas mahigpit ko siyang niyakap na parang ayoko nang pakawalahan si Rosenda. Maaring nagsimula sa pera umana ang dahilan. Kaya ako naghahanap noon ng pagkakasalan. Pero nag-iba yun mula nang makilala kita. Gusto kitang pakasalan dahil masaya akong kasama ka. Ikaw ang gusto kong unang makita sa umaga pagkagising at sa gabi bago matulog. Kasi kapag magkasama tayo, pakiramdam ko, kompleto na ako. Baka ikaw na yung ibinigay ng Diyos sa akin. Kakainis naman to Kaya siguro ang dami mong napapasagot na babae dahil ang galing mo mambola. Hindi bola yun. Please love, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ko sa'yo na seryoso ako. Love ko dyan. Hindi pa nga ako pumapayag Gusto mo rin ako, diba? Yun ang sabi mo. Matulog ka na nga doon. Ayoko.
Hindi kita pakakawalan ngayon hanggat wala akong nakukuhang direktang sagot sa'yo. Lagi mo na lang akong iniiwasan. Ngayon, hindi ka na makakatakas sa akin. Ang kulit! Lumingon ako sa paligid. Agad kong kinuha ang nakita kong goma at hinugis ko yon ayon sa sukat ng daliri ni Rosenda. Natawa kaming dalawa habang parehong lumuluha. Pagkatapos ay lumuhod ako sa harap niya at hinalikan ko ang kamay niya. Tinignan ko siya ng buong pagmamahal. Na mga sandaling yun, Madam Venus, napatunayan ko sa sarili ko na si Rosenda na nga ang babaeng gusto kong makasama hanggang buhay. Hindi ko na ma-imagine ang sarili ko na kasama ang ibang babae, kundi siya lang. Marry me, Rosenda. Just say yes. And I will make you the happiest, the only woman in my world. Ay, Lord, ano ba to? Oo po ba ako? Say yes, please, my love. Kapag sinaktan mo ko at ng babae ka, kahit isang beses lang, iiwan talaga kita. So, yes na? Oo na nga, ang hirap mo. Sa sobrang tuwa ako ay bigla ko siyang hinalikan sa labi. Hindi ko nakuhang patapusin siya sa kanyang sinasabi. Ilang sandali pa, ay yumakap na siya sa akin at tumugon sa halik ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, Madam Venus. Noon ko lang naramdaman sa isang tao ang ganong kalakas na damdamin. Iyon na siguro ang pakiramdam ng umibig. Doon ko rin napatunayan na mas matamis ang halik ng isang taong mahal mo. Ulitin mo nga ang sinabi mo, anak. Ako na po magsasabi. Mas mabuti na sa akin yung mismo marinig mong Donato. Lolo, nag-propose po ako kay Rosenda. Siya po ang napili kong pakasalan. Sigurado ka ba? Baka naman, ginagawa mo lang to dahil gusto mong masiguro na sa'yo mapupunta tong bahay. Alam po ni Rosenda yun sa una pa lang. Saka sa maniwala po kayo sa hindi. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito. Simula nang makilala ko si Rosenda, siya yung nagpuno sa kakulangan ko sa buhay. Hindi niya hinusgan ang pagkatao ko dahil sa imahe ko. Inintindi niya ako. Pero ginising niya rin ako sa katotohanan. Mula noon, naramdaman ko nang siya ang kailangan ko. Pakakasalan ko siya, hindi dahil sa bahay o sa property. Pakakasalan ko siya dahil gusto ko siya at mahal ko siya. Ikaw, anak. Pareho ba kayo ng nararamdaman ni Sir Ivan? Opo, Tay. Sinubukan ko po siyang iwasan. Hindi ko nga po yan pinapansin nung una eh. Kaya lang kapag binabanggit niyo yung kasal, wala eh. Siya pa rin talaga. Eh kung talagang nakapagdesisyon na kayo at seryoso kayo, hindi ko kayo hahadlang. Ewan ko dito kay Donato. Hindi rin po ako ahadlang kung talaga nagmamahalan sila. Pero, nahiya lang po ako sa inyo dahil nakita nyo naman ang buhay namin. Mahirap lang kami. Ano ba naman dyan sila sabi mo, Donato? Hindi pa man pinapanganak tong si Rosenda, ay naninilbihan na kayo dito sa amin. Boy, paano ng asawa mong si Rowena? Parte na kayo ng pamilya ko. Salamat po. Sa inyong dalawa naman, hangad ko ang kaligayahan nyo. Ivan, Apo. Gayon, nagkasundo na kayo ni Rosenda. Sana ipagpatuloy mo ang pagbabago. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Sumasangayon ako. Nag-iisang anak kong babae si Rosenda. At mahal na mahal ko siya. Nang ipanganak siya ng asawa ko, ay hinandog ko siya sa Panginoon. At lumaking naglingkod sa Diyos. Sana kung may kapintasan man siya, ay matutunan mo rin tanggapin. Mang Donato, Lolo, makakaasa po kayo. Aalagaan ko po si Rosenda. Matapos namin sabihin kay Lolo at Mang Donato ang tungkol sa relasyon namin, sunod naming napag-usapan ang mga detalye ng kasal. Kasama na doon ang pagpunta sa munisipyo ng Lunes para maasikaso ang mga kailangan. Napagkasundoan namin ni Rosenda na simpleng civil garden wedding ang magiging seremonya. Ang mga bisita ay mga immediate family members lang namin at ilang malalapit na kaibigan. Gusto kasi namin ng simple pero intimate wedding kesa magarbo at nagmukhang piyesta ang araw ng kasal namin.
Matapos yun, ay nagpaalam muna si Rosenda dahil kailangan niyang samahan si Mang Donato sa kubo nito sa kakahuyan. Nang malapit na sa kubo ay saka sila huminto sa paglalakad. Magpapakasal ka sa kanya? Sinabi mo ba ang tungkol sa totoong pagkatao mo? Hindi pa po. Pero sasabihin ko rin sa kanya. Hindi ko lang alam kung kailan. Kung alam ko lang na magkakagustuhan kayo, ay hindi na sana kita pinauwi dito. Ayokong masaktan ka sa uli kapag nalaman niya ang totoong lahi natin. Lahing aswang. Pagkatapos ay iwan ka rin niya. Hindi ako iiwan ni Ivan, Tay. Dahil hindi ako aswang. Hindi ako gaya ni nanay na nagiging halimaw at kumakain ng tao. Normal ako. Pero nananalaykay pa rin sa dugo mo ang dugo niya. Hindi ba't kayo na rin ni Lolang nagkwento sa akin? Nakagat ng aswang si nanay. Buo na ako sa tiyan niya nang mangyari yon. Tsaka bakit kayo ganyan magsalita? Hindi ba dapat ikaw ang unang susuport at maniniwala sa akin na hindi ako kailanman magiging gaya ni nanay? Patawarin mo ako, anak. Hindi ko lang maiwasang mag-alala. Tutuparin ko ang pangarap mo para sa akin. Yung magkaroon ng normal na buhay at normal na pamilya. Hindi naman po ako natatakot eh. Malakas ang pananampalataya ako na hindi mangyayaring kinatatakutan nyo. Hindi ako magiging aswang. Kasi tay, anak ako ng Diyos. Siyang gumawa sa akin. Kung may nagmamay-ari sa akin, mula ulo hanggang paa, hanggang kaluluwa ko, ang Panginoon yon. Hindi ako pag-aari ng kahit sinong demonyo. Lumingon ang mag-ama sa kubo at sumilip sa bintana. Naroon sa loob at nakakadena ang pinakatatago-tago nilang lihim. Si Rowena, ang nanay ni Rosenda at asawa ni Mang Donato, na isang aswang. Umaangil, nagwawala nang makita ang dalawa. Nagbabakasakali na makawala at makatakas sa madilim na kubo na nagmimistulang kulungan niya. Mabigat na nagpakawala ng buntong hininga si Mang Donato hanggang sa isang mabigat na desisyon ang kanyang napagpasyahan. Dumating na yata ang araw ng pinakaiiwasan ko. Yung ako mismo ang kailangan pumatay sa nanay mo. Hindi ko alam kung bakit palagi na lang siyang nakakawala sa kadena niya. Ilan ang napapatay niya at pati kayo, Sir Ivan, na ipinagtatangkaan niya. Hindi pwedeng patuloy na mangyari ito. Kaya niyo po ba? Kakayanin ko. Para sa kapakanan mo at tahimik na buhay na pareho ating pangarap. Linggo yun ng hapon. Naroon sa garden si Rosenda at nakaupo sa damuhan habang napapaligiran ng mga tanim naming mga bulaklak. Naglakad ako palapit sa kanya at doon siya lumingon. Sinalubong ko siya ng ngiti at niyakap mula sa leeg. Pagkatapos ay hinalikan ko siya ng matagal sa labi. Kanina ka pa ba dito? Mga 15 minutes. Ang presko lang kasi dito eh. Ikaw, saan ka galing? Sa kwarto ni Lolo. May ibinigay siya sa akin. Ano yun? Pikit ka muna. Pikit? Bakit ako? Basta. Sinunod ni Rosenda ang sinabi ko. Nang pumikit siya ay kinuha ko ang kaliwang kamay niya at sinuot ko sa palasingsingan ang engagement ring na kanina ko pahawak bago pa ako lumapit sa kanya. Doon siya dumilat at namilog ang mga mata sa nakita. Gulat na lumingon sa akin si Rosenda na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Wow! Saan galing to? Ang ganda! Love, masyado naman yata mamahalin to. Hindi ko naman binili yan eh. Yan ang dahilan kaya ako kinausap ni Lolo. Engagement ring nila yan ni Lola. Bibili sana ako ng singsing pero pinigilan niya ako. Gusto ni Lolo na ito ang ibigay ko sa'yo. Heirloom ring ng pamilya namin. Sabi niya, ang original na may-ari daw nito ay ang mga magulang niya. Tapos ipinasa sa kanya nung bago sila ikinasal ni Lola. Talaga bang sa atin na to? Naku, nakakaya naman kay Don Pipito. Mahalaga to sa kanila. Love, Lolo nang itawag mo sa kanya. Sanayin mo na ang sarili mo.
Oo nga pala. Lagi ko nakakalimutan. Naiiya pa rin kasi ako eh. Magiging isang pamilya na tayo. Kaya hindi mo na siya dapat tawaging Don Pipito. Hayaan mo. Pag-aaralan ko lang tawagin siyang lolong. Mula ngayon, lagi mo nang isusuot yan. Okay, iingatan ko to. Halika, bis ka. Date tayo. Punta tayo sa city. Date sa city? Hapon eh. Tsak gagabihin tayo sa pag-uwi. Alam mo namang delikado ngayon. Alam ko yun. Pero naisip ko lang na hanggang kailan tayo magpapadala sa takot. Nakausap ko na yung isang kaibigan ko. Christian siya. At nasabi ko sa kanya yung mga nangyayari dito. Tapos may sinabi siya na tumatak sa isip ko. Ang nagbibigay ng lakas sa mga kampo ng dilim, gaya ng aswang, ay sa tuwing nagpapakita tayo sa kanila ng takot. Sa ganung paraan daw ay pinaparamdam natin sa kanila na mas powerful sila. Kaya mas lumalakas ang loob nila. Pero kapag pinakita natin na mas makapangyarihan ang Diyos at kakampi natin siya, wala silang magagawa. Tama. Natutuwa akong marinig yan sa'yo. So ano, halika na. Okay, mag-ibihis lang ako. Natuloy ang date namin, Madam Venus. Sa sandaling panahon ay kinalimutan namin ang takot na dulot ng aswang. Nanood kami ng sine, nag-shopping ng konti, tapos ay dinala ko siya sa isang restaurant. Habang naghihintay kami ng pagdating ng in-order namin, ipinakita ni Rosenda sa akin ang mga design ng damit na sinukat niya na magpunta siya kanina sa modista. Nang matapos ang dinner namin, nagdesisyon na kaming umuwi. Habang binabagtas namin ang daan pa uwi, nagulat na lang kami sabay sigaw ni Rosenda nang biglang sumulpot ang aswang sa gitna ng daan at humarang sa amin. Ivan! Yung aswang! Ano bang gusto ng aswang na to? Bakit ayaw niya tayong tantanan? Halika na, bilis! Umalis na tayo! Hindi. Papatayin kong hayop na yan. Anong gagawin mo? Sasagasaan ko. Mahigpit na humawak si Rosenda nang bigla kong tinapakan ng accelerator at pinaharurot ang kotse. Literal na umalog ang sasakyan ng mabangga ko ang aswang. Pagkatapos tumilapon ito. Sa halip na huminto para tignan, diniretso ko yon hanggang sa makarating kami sa bahay. Agad kaming bumaba ng sasakyan. Papasok na kami sa bahay na mapalingon kami matapos marinig ang malakas na angil ng aswang. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang nasundan kami nito. Nasundan niya tayo! Pasok, bilis! Tay! Tay, tulong! Ang aswang! Sinundan kami! Mang Donato! Pasok, bilis! Ako nang bahala dito. Hindi po. Tutulungan ko na kayo. Agad kong tinulak si Rosenda sa loob ng bahay, saka isinara ko ang pinto. Pagkatapos ay nagmamadaling dinampot ko ang itak na naroon sa gilid at matapang na humarap sa aswang. Tumayo ito sa harap namin at ngumisi siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay halos dumapa na naman siya sa lupa. Habang kami namang Donato ay magkatabi at nakikiramdam. Nasundan namin siya ng tingin nang dahan-dahan siyang gumapang paakyat ng puno. Habang kami naman ay panayang hakbang patagilid. Hanggang sa bigla siyang tumalon papunta sa amin. Mabilis kaming tumakbo sa magkabilang gilid at bumaling ito kay Mang Donato at siya ang hinabol. Mag-ingat ka. Kahit anong mangyari, ay ako dapat ang papatay sa kanya. Opo. Batuhin mo siya na kasin! Opo. Tinatablan siya! Huwag kang ihinto! Sinunod ko ang sinabi ni Mang Donato. Binato ko ng asin ang aswang na walang patid sa pagsigaw. Nagwala ito at nakita kong nalalapnos ang balat niya hanggang sa sumugod na ang ama ni Rosenda. Sasaksakin niya dapat ito nang nagulat kami na bigla siyang sunggaban sa leeg. Hinagis nito si Mang Donato at tumama siya sa puno at nawala ng malay nang bumagsak sa lupa. Kaya napasigaw si Rosenda mula sa loob, kasunod ng malakas na iyak. Nang sumugod ang aswang sa akin ay agad akong nagpahabol hanggang sa makakuha ako ng pagkakataon. Nasaksak ko siya mula sa tagiliran at likod. Pagkatapos binato ko pa ulit ito ng asin at nang bumagsak siya at nang hina, agad akong bumuelo at sinugod siya. Pero mabilis ako napaatras nang sorpresa siyang umatake. Napasigaw ako nang makalmot niya ako sa tiyan. Hayop ka! Tay! Huwag kang lalabas! Hindi ako natatakot sa kanya! Tama na! Utang na loob! Huwag mo na kaming guluhin! Umalis ka na! Lumayas ka na! Susuguri na dapat ako ng aswang nang tumatakbong lumabas ng bahay si Rosenda.
Pagkatapos ay umiiyak na hinarang niya ang kanyang sarili sa akin. Nagtaka ako sa sandaling yun dahil biglang umatras ang aswang saka nagmamadaling tumakas. Agad yumakap sa akin si Rosenda ng mahigpit. Pagkatapos ay inalalayan akong tumayo. Sunod naman naming nilapitan si Mang Donato na unti-unti nang nagkakamalay. May konting sugat ito sa mukha at mga braso pero maayos pa rin naman ang lagay niya. Nasaan ang aswang? Umalis na po tayo. Natakot yata kay Rosenda. Kumaripas ang takbo nung hinarap niya at sinigawan. Naku, sandali. May sugat ka. Halika na, pumasok na tayo sa loob para magamot kita. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kayo rin itong may tama eh. Ayos lang ako. Lumipas ang ilang araw matapos ang pananambang sa amin ng aswang. Unti-unti nang gumagaling ang sugat ko. Kaya naman pumasok na ako sa trabaho. Matapos makipag-usap sa isang kliyente, pumasok si Rosenda sa pribadong opisina ko na may dalang mga papeles. Habang nilalagay ko ang mga yon sa ibabaw ng table ko, ako, ayun at nakatitig lang sa maganda niyang mukha. Nang tila mahalataan nito, saka kunot-noo siyang tumingin sa akin. Bakit mo ako tinititigan? Siyempre, ang ganda mo eh. Napakaswerte ko na ako ang pagkakasalan mo. Hindi mo ako tinigilan eh. Ibig sabihin, ganun ko kagustong pakasalan ka. Excited na ako sa kasal natin. Sa susunod na linggo ko makukuha ang damit ko. Love, saan mo gusto mag-honeymoon? Sasabihin ko sana sa beach. Kaso may dagat na pala malapit dito. Kahit sang bansa, basta malamig. O sige, ako na ang bahala doon. Nga pala, paano mo ginawa yun? Ang alin? Noong gabing sinugod tayo ng aswang, paano mo napasunod ang aswang na ganun? Isang sigaw mo lang, tumakbo na siya agad. Parang natakot siya sa'yo. Ha? Ewan ko. Basta nasa isip ko lang kagabi, kayo ni tatay. Hindi ko rin alam kung saan ko nakuha yung tapang ko eh. Sa susunod, huwag kang sumugod ng ganun. Paano kung ikaw ang pinatay niya? Tapos sa harapan ko pa. Gusto mo bang mabaliw ako? Hindi mangyayari yon. Tsaka nakalimutan mo na bang maraming alam si tatay na pangontra o panlaban sa aswang? Siyempre, itinuro niya rin sa akin ang mga alam niya. Tapos itong suot kong kwintas, anting-anting to. Takot ang mga aswang dito. Sa bagay. Alas 3 ng hapon nang lumabas ako ng private office ko para magpahinga sandali sa trabaho. Napangiti ako nang makita si Rosenda na nakaupo sa conference table sa gitna ng office. Kasama ang iba pang empleyado, pati ang pinsan kong si Clyde. Paglapit ko ay agad inabot sa akin ni Rosenda ang kape na pinabili niya para sa akin. Isa ito sa mga gusto ko sa kanya. Hindi lang siya madaldal, makulit at masarap kasama. Malambing din siya kahit sa simpleng paraan. Pag-abot sa akin ng kape, hinalikan ko siya sa ulo. Dahil dito ikinansyawan kami ng mga empleyado. Love? Coffee mo oh. Thanks, love. Ano insan? Ready ka na bang magpasakal? Kasal kay Rosenda? Ako, ready na. Talagang going straight ka na ha? Grabe ah. Hindi pa rin ako makapaniwala na makikita kang ganyan. In love and stick to one. Sabi nga ng fiancé ko, uso at libre ang pagbabago. Hi! I'm back! Sabay-sabay kaming lumingon at natahimik nang biglang dumaan si Susan. Nagkatinginan kami. Ni walang ngumiti o sumalubong sa kanya. Mula nang malaman nito ang tungkol sa amin ni Rosenda, madalas na siyang sumusulpot doon sa opisina kahit na wala naman siyang agenda. Minsan ko na siyang kinausap at pinaalis pero bumabalik pa rin. Daig pa ang supervisor. Nag-iikot sa mga empleyado ko at kinakaibigan sila. Nakikipagkwentuhan at palagi silang inaabala sa trabaho. Napipilitan daw silang kausapin ito para daw hindi niya isipin na binabastos siya. She talks to everyone except Rosenda. Susan, nandito ka na naman. May business transaction ba kayo ni Clyde? Wala. Hindi na kami magkasosyo sa negosyo.
Gano'n naman pala eh. Bakit ka nandito? Dahil sa'yo, syempre. Nagdala ako ng mga paborito mong pagkain. Hindi niya kailangan yan. Alam ko rin ang mga paboritong pagkain niya at kaya kong asikasuhin at alagaan ng fiancé ko. Excuse me? Hindi ikaw ang kausap ko. Excuse me rin. Wag mong nilalandi si Ivan. Alam ko naman ang agenda mo eh. Kaya ka palaging nandito. Susan, mas magiging masaya ako kung titigilan mo ang pagpunta dito. Ha? Bakit naman? Masama ka bang puntahan? I've been receiving complaints from my employees about you. Palagi mo silang inaabala sa trabaho para lang makipagkwentuhan. Hindi lang yun. Alam nating lahat. Kaya ka palaging nandito at hindi ako natutuwa. Nakikipagkaibigan lang naman ako. Workplace ito, Susan. Hindi ito ang tamang lugar para makipagkaibigan. Fine! Gusto kong madalas mo akong makita dahil nagbabaka sakali ako na magbago ang isip mo, Ivan. Makakatulong ako sa negosyo mo kapag tayo ang nagpakasal. Kaya pa rin naman kitang bigyan ng anak. Susan, please, just go. Umalis ka na. Ayaw ko mapaya ka. And do me a favor. Huwag ka nang bumalik dito. Guys, tapos ang break time. Balik na tayo sa trabaho. Rosenda, Clyde, sa office ko. Okay, sir? Paano? Dito muna kami. Pinauna ko na sina Clyde at Rosenda. Pagkatapos saka ako tumalikod. Pagpasok ko sa opisina, isasarado ko na lang ang pinto nang biglang itulak ito ni Susan na sumunod pala sa amin. Galit na galit ang mukha nito at matalim na pinukol ng tingin si Rosenda. Agad ko hinarang ang sarili ko para mawala sa paningin niya ang dalaga. Umangat ang kamay nito at akma akong sasampalin nang mahawakan ko ang braso niya. What the hell is your problem? Ikaw! Bakit ba ang hirap mong makuha, ha? Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, bakit ako nilalagpasan mo? Gusto kita, Ivan. Kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi mo pa rin ba nakuha? Kasi hindi kita gusto. Bakit hindi mo yun maintindihan? Bakit ka nang gugulo? Dahil hindi ko matanggap na binaliwala mo ang proposal ko para sa ganyang klase ng babae? She's nothing compared to me, Ivan. Anong akala mo? Hindi ko malalaman kung saan mo siya nakilala? Anak siya ng katulong nyo. Pinagpalit mo ako sa anak ng isang alila? Ipinagpalit? I never chose you in the first place. Sa una pa lang, tumanggi ako sa'yo at hindi ko pa nakikilala si Rosenda noon. At anong karapatan mo para insultin ang fiancé ko? Para yan sa pangahamak mo sa pagkatao ko. How dare you! Sige! Saktan mo ako. At hindi lang yan ang aabutin mo. Matanda ka na pero para kang walang pinagkatandaan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? 5 taon na lang, 50 ka na. Pero na-obsess ka sa lalaking halos pamangkin at kapatid mo na? Feeling jowa ka pa? Pera lang naman ang lamang mo sa akin. Pero bukod doon, you're nothing compared to me. At anong kaya mong ibigay sa kanya? Ang katawan mo? At least fresh. Hindi gaya ng iba dyan. Oh, nakita mo na? Ito ba ang klase ng babaeng pakakasalan mo? Walang breeding! Oh, edi ikaw nang may breeding. Bulldog. Ay, sorry po. Umalis ka na, Susan. Pero Ivan! Ang sabi ko, lumayas ka na. Clyde, kalad ka rin mo ay palabas ng building. At pakisabi sa mga security na sa susunod na bumalik, wag na siyang papapasukin. Kapag nagulit at nag-iskandalo, tumawag sila ng pulis. Yes, sir. Tara na, Tita Susan. Labas na tayo. Ivan! Sandali! Ivan! Praninga, okay ka lang? Oo. Paglabas ko ng banyo ay naabutan ko ang asawa kong nakahiga sa kama. Nakangiti habang nakaangat ang kamay at nakatitig sa wedding ring at engagement ring na suot niya. Sinipat ko lang ang sarili ko sa salamin. Pagkatapos ay tumabi na ako sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at niyakap sa katawan ko ang kanyang braso. Nakangiting lumingon sa akin si Rosenda at hinalikan ko siya ng matagal sa labi.
Nang umagang yon, sa ganap na 10:00, ay naganap na sa wakas ang pag-iisang dibdib namin. Isang pribadong seremonya, highly confidential para hindi magulo si Susan. Kasama ang aming pamilya at ilang kaibigan na pinakamalapit sa amin. Doon sa garden ng bahay, ang lugar kung saan kami unang nagkakilala. Humarap kami sa dambana ng Diyos at sa batas at tuluyan kaming ikinasal. Matapos ang masayang salo-salo, nag-check-in kami sa pinakamagandang hotel doon sa probinsya namin para sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Sa unang pagkakataon ay isinuko ni Rosenda ang kanyang sarili sa akin. Matapos yon, masaya kaming nanatiling nakahiga doon at magkayakap sa ilalim ng kumot. Okay ka lang? Oo naman. Love, gusto mo bang magkaanak agad tayo? Huwag mo akong tanungin. Ang sarili mo. Ready ka na ba? Kasi ako, ready ako anytime. Ikaw ang babae at ikaw ang magbubuntis. Kasi kung hindi pa, ayos lang sa akin. Makakapaghintay naman ako eh. Ilang araw ko na rin pinag-isipan to eh. Pwede bang after 2 or 3 years na tayo magkaroon ng baby? No problem, love. Eh paano kung nabuntis ka nang wala sa oras? May pills naman ako eh. Nireseta ng ubi ko. Pero kung nabuntis nang wala sa oras, edi nabuntis. Planado o hindi, blessing yun. Masaya ka? Sobra. Hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan mo yung simpleng babae na tulad ko. Umamin ka na sa akin? Siguro ginayuma mo ako, no? Huy, ang kapal mo, no? Akala mo sa akin si Aling Susan. Desperada, ang sabihin mo, talagang hindi ka lang nakaligtas sa alindog at ganda ko. Sinorpreso mo ako ng alindog na yun, ah. Napakapalat ko talaga. Pero alam mo, kung sino yung higit na masaya bukod sa atin? Si Lolo. Oo nga eh. Hindi mo walang ngiti niya. Kitang-kita ko sa mukha niya na masaya siya para sa'yo. Yan bang parang nakahinga siya ng maluwag dahil sa wakas, nakita niyang nagbago ka at ngayon, alam niyang hindi ka na mag-iisa. Hindi na siya mag-aalala sa'yo kasi may makakasama ka na. Mahal na mahal ko si Lolo, love. Siya at si Lola ang nagsilbing mga magulang ko. Pero, thank you ha. Para saan? Kahit na hindi magandang image ko, babaero, ganun. Sumugal ka pa rin sa akin. Binigyan mo ako ng pagkakataon para mapatunayan sa lahat na kaya kong magbago. Kaya kong magmahal. Siguro talagang kailangan ng isang espesyal na babae para mapatino ako. At ikaw yun. Wala eh. Tinamaan din ako eh. Tsaka lahat naman tayo deserve ang second chance. At hindi ka exempted doon. So ano? Isa pa? Hep hep, teka lang. Bago ang round 2, may gusto sana akong sabihin sa'yo na dapat noon ko pa sinabi. Importante ba yan? Hindi pa pwedeng saka na? Kasi baka hindi ko rin maintindihan ang sasabihin mo. Dahil iba na ang takbo ng utak ko ngayon. Grabe ka talaga. Mula sa hotel na tinutuluyan namin noong gabi ng kasal, kinabukasan ay tumulak kaming mag-asawa sa Maynila. Nakiusap kasi ang mga college best friends ko na hindi nakarating sa kasal namin na lumuwas ako para makilala nila si Rosenda. May hinanda raw silang isang maliit na dinner party para sa amin. Kaya naman pinagbigyan ko sila. Matapos yon sa mga sumunod na araw ay namasyal kami sa Tagaytay. Nag-shopping sa mga mall sa Maynila. Pati na rin ang mga namimiss kong restaurant kinainan namin. Tumagal kami doon ng 1 linggo. Sa ikatlong araw namin ay nag-cruise ng landas namin ni Susan. Taliwas sa inaasahan ko, binati niya kami nang sabihin ko na kasal na kami ni Rosenda. Hindi naman siya gumawa ng eksena. Tahimik siyang umalis at wala na akong narinig sa kanya mula noon. Pasado 10:30 ng gabi nang makauwi na kami sa bahay sa probinsya. Pagbaba ng kotse, nagtaka kami nang makita na ang dilim-dilim sa loob at labas ng bahay. Bakit ang dilim naman dito? Wala bang tao sa loob? Wala naman silang sinasabi na aalis sila. Saka hindi na naman lumalabas si Lolo. Si tatay nandun pa sa tsuhin ko. Bukas pa rin siya makakabalik. Ah, baka tulog na sila. Halika, pasok na tayo. Kanina pa naghihintay si Lolo sa egg tart niya. Lolo? Lolo? Nandito na kami.
Kuya Bing? Kuya... Lolo! Nang buksan namin ang ilaw, tumambad sa harap namin ang nakahandusay na katawan ni Lolo Pepito sa paanan ng hagdan. Nagkalat ang dugo sa sahig mula sa kanyang ulo. Nagmamadali kaming lapitan siya. Sinubukan kong pakinggan ang kanyang dibdib. Kinapa ang kanyang pulso. Baka sakaling humihinga pa siya pero huli na ang lahat. Malamig at bahagya nang naninigas ang katawan niya. Lolo! Gumising ka! Lolo! Anong nangyari? Paano ka nahulog dito? Sino gumawa nito sa'yo? Sino? Lolo! Lolo, gumising ka, please! Yung caregiver niya, nasaan? Sandali, titignan ko sa taas. Tatawagan ko na rin si Clyde. Niyakap ko ang walang buhay na katawan ni Lolo. Para akong batang humahagulgol. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko nung panahon na yon, Madam Venus. Para may malaking bahagi sa pagkatao ko ang nawala nang mawala rin si Lolo. Hindi ko matanggap na namatay lang ng ganun ng taong tumayong ama at ina ko nang talikuran at iwan ako ng totoong mga magulang ko. Lolo, gumising ka na please. Nag-uwi na ako. May pasalubong ako sa inyo. Dito, yung paborito mong egg tart galing sa paborito mong bake shop. Lolo! Lolo! Love, wala dito si Kuya Bing. Hello, Clyde? Pumunta ka dito sa bahay, bilis. Si Lolo, naabutan namin na patay na. Mukhang nahulog siya sa hagdan. Oo, bilisan mo. Tumawag ka rin ng pulis dahil nawawala yung caregiver niya, si Kuya Bing. Okay, sige. Salamat. Love, papunta na si Clyde. At siya na daw ang tatawag sa mga... Love! Ang aswang! Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa lolo ko? Ikaw ba? Papatay rin kitang demonyo ka! Mabilis kong kinuha ang baston ni Lolo na nakita kong katabi ng bangkay nito. Ang baston na yun ay regalo ko sa kanya noong nakaraang taon, habang si Rosenda naman ay tumakbo papuntang kusina. Hahablutin sana siya ng aswang pero mabilis kong hinarang ang sarili ko. Nang sumugod sa akin ito, mabilis akong humakbang paatras habang panay ang iwas ng katawan at ulo ko sa bawat subok ng kamay nitong hablutin ako. Nang masukol ako sa pader at umangil ng malakas sa akin ang aswang, bigla ko sinilaksak ang dulo ng baston sa bunganga nito. Sabay tulak ko sa kanya ng malakas. Ikaw ba ang pumatay sa lolo ko? Magsalita ka! Ikaw ba? Ivan! Ilag! Ha? Rosenda! Hayop ka! Tama na! Tumigil ka na! Patahimikin mo na kami! Parang awa mo na! Bitawan mo ang asawa ko! Habang dinidiin ko ang dulo ng baston sa bibig ng aswang, hindi ko na malaya na akma na akong sasaksakin nito sa tagiliran. Mabilis kong tinulak si Rosenda, kaya nabitawan ko ang baston at bumagsak ako sa sahig. Ngunit siya naman ang nahagip ng kuko nito at nasugatan sa likod. Nang bumagsak si Rosenda, siya namang tayo ng aswang. Bumaling siya sa akin at hinabol ako hanggang sa kusina. Pagdating doon ay agad kong kinuha ang kitchen knife. Eksaktong nakalapit na sa akin. Nang bigla ko siyang inundayan ng saksak sa dibdib. Malakas siyang sumigaw. Pero parang hindi niya inilenta na yon dahil nagawa niya akong sakalin ng mahigpit. Sa sobrang lakas nito, nagawa niya akong iangat mula sa sahig. Pagkatapos tinadyakan ako. Halos sumagis ako tumama sa cabinet. Tumuo ako. Tinakpan ko ang ulo ko na maglaglagan sa akin ng mga vase na nakapatong doon. Ivan! Hayop ka! Sawang-sawa na ako sa'yo! Bakit ayaw mo akong patahimikin, ha? Bakit ayaw mo akong bigyan ng normal na buhay? Bakit, ha? Rosenda! Mag-iingat ka! Rosenda! Patawarin ako ng Diyos at ng tatay! Pero ito lang ang paraan para wala ka nang mabiktima pa! Huwag, Rosenda! Huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Nagulat ako sa mga sumunod kong nasaksihan, Madam Venus. Dahil matapos sumalakay ng aswang, nagawa niyang tapatan ng lakas nito. Sumugod sila at parehong sinunggaban ng leeg ng isa't isa.
Nang akmang tutusukin siya ng aswang sa tiyan, ay nahawakan ni Rosenda ang kamay nito sa kabuong lakas na pinilipit yun. Pagkatapos ay sinipa niya ito at humagis sa labas. Galit na dinampot niya ang patilim na ginamit ko kanina at sinundan sa labas ang aswang. Muli siyang sinugod ng aswang. Nakalmot siya nito sa braso, pero mabilis na gumanti si Rosenda ng saksak at tinamaan ito sa dibdib. Tama, nanay. Tapusin na natin dito to. Marami ng buhay ang napapahamak. Kahit para sa akin na lang at kay tatay. Alam kong naiintindihan niyo ko. Patahimikin mo na kami. Nanay, tama na. Ayoko ng ganito. Hayop ka! Lumayo ka sa asawa ko! Lumayo ka sa pamilya ko! Ivan! Patayin mo na siya! Pakiusap! Dala ang shotgun ng lolo ko na naalala kong nakatago sa kwarto niya. Matapos kong paputokan ito ng isang beses, ay muli kong kinasayon at binaril ang aswang. Nang tamaan siya sa dibdib ay agad siyang bumagsak. Ngunit mabilis itong nakagapang at muling nakatakas. Binagsak ko ang baril at nagmamadaling nilapitan si Rosenda na tumama sa bakod nang ihagis siya ng aswang. Maya-maya ay nagmamadaling dumating si Clyde, kasunod ang mga pulis. Nang mag-iimbestiga ang mga pulis, natagpuan sa kakahuyan ng wala ng buhay na katawan ni Kuya Bing, ang caregiver ni Lolo. Aswang ang pumatay dahil sa wakwak na tiyan nito. Si Lolo naman, bukod sa tama sa ulo at bali-baling buto dahil sa pagkakahulog sa hagdan at matinding pagkabagok, walang nakitang iba pang sugat. Sabi pa ng mga pulis, may force of entry daw na nangyari sa pinto sa likod dahil nakita nilang sira ang lock. Wala namang nawawalang gamit si Lolo gaya ng pera o alahas. Kaya ang teorya nila ay pumasok ang aswang at hinabol nito ang caregiver. Habang si Lolo ay pilit na gumapang hanggang sa umabot sa hagdan at nalaglag. Gusto ko silang paniwalaan. Pero may bumubulong sa akin na may iba pang nangyari nung gabing yun. Makalipas ng 1 linggo, ng araw na yon ay hinatid na namin siya sa huling hantungan. Unang gabi mula nang inilibing si Lolo, natagpuan ko ang sarili ko na naroon sa harap ng pinto ng kwarto niya. Binuksan ko yon at pumasok sa loob. Bumagsak ang mga luha ko nang makita ang maayos na kubrikama. Ang mga gamit niya, gaya ng wheelchair, baston, maging ang mga gamot ay maayos na nakasalansan. Love, Hindi dapat si Lolo ang nawala. Bakit siya pa? Napakabait niya. Siya na lang ang natitirang magulang ko. Siya lang ang nagmahal sa akin at hindi ako iniwan. Bakit siya pang nawala? may nagmamahal pa sa'yo. Ako, mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Hindi ako mawawala sa buhay mo. Ang daya niya. Hindi man lang niya inintay yung mga apo niya sa tuhod. Umalis siya agad pagkatapos ng kasal natin. Siguro, hanggang doon na lang talagang buhay niya. Hindi ako naniniwala na aksidente ang nangyari. Hindi naman pumapasok ang aswang dito sa loob ng bahay, di ba? May mga nilagay na pangontra si tatay. Pero hindi mo ba napansin? Nawala ang mga yon at naroon sa gilid ng bahay nung gabing pinasok ang bahay. Oo, nakita ko yan. Malakas ang kutob ko na sadyang inalis yun para makapasok ang aswang. Hahanapin natin kung sino man ang gumawa nito kay Lolo. Nga pala, kinausap ako ni Mami pati si Daddy. Gusto daw nila tayo makausap o makasama. Kahit dinner lang bago sila umalis. Kumbinsin daw kita. Sinusubukan ka daw nilang kausapin kanina pero hindi mo sila pinapansin. Masisisi mo ba ako? Estranghero sila sa paningin ko. Pati ang mga anak nila. Biglang umuwi ang mga anak ni Lolo. Kasama na doon ang mga magulang ko. Sa wakas na ipakilala ko sa kanila ang asawa ko. Kinumusta nila ako, pero matipid ang sagot na binigay ko. Nagbigay sila ng pasalubong, pero nilapag ko lang yon sa gilid matapos ko makuha at hindi ko sinilip ang laman. Humingi sila ng tawad sa akin dahil iniwan nila ako. Pero isang malamig na tingin ang naging sagot ko sa kanila. Nawala na ako ng pakialam sa kanila. Noong panahon yun ang tingin ko sa kanila, hindi na ang mga magulang ko kundi mga malayong kamag-anak nila na nagbalikbayan.
Kahit ang mga kapatid ko hindi ko kinakausap. Puro sila mga estranghero sa akin. Pero sa akin, ang lolo at lola ko ang magulang ko. Gusto ng mga anak ni lolo sa pangunguna ng parents ko na ibenta itong bahay at negosyo at properties doon sa probinsya. Pero hindi ako pumayag. Sa akin ipinangalan at iniwan ni lolo ang mga yan at wala silang karapatang manghimasok. Lalo na't wala silang naging papel sa buhay ko bukod sa iluwala ko. Pwede kang pumunta kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Pero ayokong sumama. Wala namang saysay. Pero, parents mo pa rin sila. Si lolo at lola ang mga magulang ko. Yun lang ang malinaw sa akin. Nang mawala si lola nung bata pa ako, si lolo ang mag-isang tumaguyod sa akin. Siyang kasama ko at karamay sa masaya at malungkot na bahagi ng buhay ko. Ang dalawang yun, wala silang ambag. Sige, hindi na kita pipilitin kung ayaw mo. Rosenda, Hmm? huwag mo akong iiwan. Ayoko mag-isa. Hindi ko kaya kapag pati ikaw ay mawala sa akin. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Kaya ipanatag mo yung kalooban mo. Sabay nating haharapin ito. At alam kong malalagpasan natin to. Habang nakalive ako sa trabaho at tinaasikaso ang mga naiwan na properties ni lolo, bilang asawa ko si Rosenda muna ang inappoint kong OIC. Habang si Clyde ang umaalalay sa kanya. Isang araw nasa parking lot na siya at pabalik na sa opisina mula sa isang meeting. Nang natigilan siya matapos bumaba si Susan sa sasakyan at humarang sa kanyang daan. Pinagkurus nito ang mga braso at matari siyang tinitigan. Kung wala kang magawa at trip mong gumawa ng gulo, wag dito. Maraming ginagawang mga tao dito. Balita ko, ikaw ang OIC habang nakalib si Ivan. Ang galing mo rin naman ano. Talagang tinarget mo yung CEO para instant yaman ka. Ngayon naman, ikaw ang OIC ng buong kumpanya. Ito talaga yung gusto mo, di ba? Teka, wait lang ha. May hahanapin lang ako. Yung pake ko. Hahanapin ko yung pake ko sa'yo. Naiwan ko yata sa bahay eh. Kung sa tingin mo, may insulto mo ako sa sinasabi mo. Oh, I'm sorry, madam. Nagkakamali ka. Saan galing ang kapal ng mukha mo para sagutin ako ng ganyan at akitin si Ivan? Sa foundation mo, humingi ako ng konti. Kasi madam, ang kapal masyado eh. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At mas lalo ako. Kaya tigilan mo ang asawa ko. Dahil kahit anong gawin mo, maghubad ka man, tumambling ka man, at kahit mag-split ka pa, hindi siya magiging sayo. So, mawalang galang na po, inang. Pero may gagawin pa ako. Alam ko ang lihim mo. Anong ibig mong sabihin? Baka akala mo, hindi ko alam ang tinatago mong sekreto kay Ivan. Isa kang aswang. Nagsinungaling kayo sa pamilya ni Ivan. Sinabi niyo na patay na ang nanay mo. Pero ang totoo, buhay pa siya. At siya ang aswang na pumapatay dito. Mamamatay tao! Mga kampo ng demonyo! Sa tingin mo, anong mararamdaman ni Ivan kapag nalaman niya na nagsinungaling ka at ang babaeng pinakasalan niya ay isang kampo ni Satanas? Bina-blackmail mo ba ako? Oo! Iwan mo si Ivan. Wala akong pakialam kahit kasal na kayo. Basta iwan mo siya at magpakalayo ka. Kapalit nito ay kalilimutan ko ang sikreto mo. Alam mo na pala, hindi ko na itatanong kung paano mo nalaman dahil sa mga gaya mong malaki ang sira sa ulo. Hindi na nakapagtataka yan. Pero hindi ba dapat? Mas mag-ingat ka na ng mga sinasabi mo sa akin? Paano kung... Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Paano kung sabihin ko sa nanay ko na puntahan ka niya mamayang gabi, ha? Tinatakot mo ba ako? Oo. At dapat na matakot ka. Dahil mas malala ako sa'yo.
kapag sinaltik ang utak ko. FYI, hindi ako ang tipo ng babaeng mai-intimidate sa'yo. Dahil wala namang nakaka-intimidate sa'yo eh. Inaasahan mo ba na magmamakaawa ako sa'yo? Dahil alam mo ang lihim ng pamilya ko? Parang awa mo na. Huwag mong sabihin sa asawa ko ang sikreto ko. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Huwag mo lang sabihin sa kanya. Ganun ba yung inaasahan mo, ha? Sa tingin mo, ganun kababaw ang isip at pangunawa ni Ivan para iwan ako at ipagpalit sa'yo? Kung noon nga, bago kami magkakilala, hindi ka niya pinapansin. Ngayon pa kaya? Walang hiya kang babae ka! Mas walang hiya ka. Matanda ka na pero habol ka pa rin ng habol sa lalaking mas bata pa sa'yo at may asawa na. Alam mo ang tingin ko sa'yo ngayon? Nakakaawat, nakakatawa ka. Pero may magandang title ako para sa'yo eh. Desperate Old Maid. Babush! Masyadong matalim ang dila mo! Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo! May araw ka rin sa akin, babae ka! Mula nang namatay si Lolo Pepito, ay napansin ko nang naging balisa si Clyde. Noong nakaliva ko, sinabi rin ng asawa ko na madalas siyang nakikitang tulala at parang laging malalim ang iniisip. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na ito halos lumalabas ng bahay. Dahil sa pag-aalala niya ay niyaya ko ang asawa ko na puntahan siya sa bahay. Habang nasa biyahe, wala kaming kaalam-alam na may nangyari na pala sa kanya. Dahil hindi naman din kalayuan ang bahay ni Clyde. Ilang sandali lang ay naroon na kami. Kabababa lang namin ng kotse at nagulat kami nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng pinsan ko matapos ang malakas na angin ng aswang. Tulong! Mga kapitbahay, tulong! Clyde! Pinasok siya ng aswang! Clyde! Clyde! Buksan mo tong pinto! Ivan! Tulong! Nakalak ang pinto! Love, dito, sira yung bintana. Siguradong dito dumaan yung aswang. Nagmamadali kaming umikot sa gilid at mula doon ay pumasok kami. Naabutan namin si Clyde na may hawak na silya at yun ang pinangdedepensa niya para hindi siya lapitan ng aswang. Saktong sumugod sa kanya ito at agad niyang tinulak ang aswang gamit ang silya. Mabilis akong tumakbo sa drawer niya at kinuha ang baril na nakatago dito. Agad nagtago sa likod si Rosenda at doon ako sunod-sunod na nagpaputok ng baril. Mamatay ka ng demonyo ka! Dumapa kayo! Lahat na lang hayop ka! Lahat na lang sa pamilya ko gusto mong kunin sa akin! Ivan! Si Susan ang may alaga ng aswang na yan! Ano? Paano naging siya? Hindi ko rin alam. Basta kasama nitong dumating si Susan kanina. Ivan? Dahil sa sinabi ni Clyde ay napalingon ako nang wala sa oras kanina. Kaya nagulat na lang ako nang tinabig ako ng malakas ng aswang. Tumama ako sa pader at napahiga dahil sa lakas ng pagkakabangga ko. Nagulat ako at napasigaw ng suguri ng aswang si Rosenda. Sa halip naman laban na hinayaan niyang hablutin siya nito sa damit at nanlilisik ang mga mata na inangat ang kamay. Dahil doon ay napasigaw ako at agad tumayo. Pero ang sumunod na sinabi ni Rosenda ang biglang nagpahinto sa akin. Sige, Nay! Patayin mo na lang ako! Kung talagang hindi na anak ang tingin mo sa akin, patayin mo na lang ako! Pero wag ang mga inosenteng tao! Rosenda! Oo, Ivan! Anak ako ng isang aswang! Hindi totoong patay ng nanay ko. Yun ang pinalabas namin ang isang gabing nagpalit siya ng anyo. Hindi na siya bumalik sa pagiging tao. Siyang nanay ko at maaari mong sabihin na isa rin akong aswang. Dahil isang dugong dumadaloy sa amin. Hindi! Hindi ka aswang! Patawarin mo po ako, Nay. Patawarin mo ako. Nagulat ako nang biglang saksakin ni Rosenda ang kanyang ina gamit ang isang patalim na nadampot nito doon sa bahay. Biglang binagsak ng aswang si Rosenda at nagmamadaling tumakas. Mabilis akong lumapit sa kanya at inalalayan siyang tumayo. Pagkatapos ay umiiyak siyang tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim at niyakap ko siya na mahigpit. Kung alam lang nito na may hindi rin ako sinasabi sa kanya. Patawarin mo ako kung nilihim ko sa iyo. Natatakot akong malaman mong totoo.
Tapos ay matakot ka sa akin at layuan mo ko. May dugong aswang ako. Pero hindi ako nagpapalit ng anyo gaya ni nanay. Normal pa rin akong tao. Ang sabi ni tatay, dahil daw mas nangibabaw sa dugo kong pagiging tao. At nakuha ko yun sa kanya. Malaking posibilidad din ay dahil naging aswang si nanay. Nang pinagbubuntis niya daw ako, kaya nang ipanganak ako, pinabinyagan nila agad ako. Mula noon alaga na nila ako sa dasal para masiguro na hindi ako magagaya kay nanay. At nagtagumpay sila. Nang mag-18 ako, hindi nga ako naging aswang hanggang ngayon. Matagal ko nang Ano? Nung araw na sinabi natin kila Lolo at Tatay Donato ang tungkol sa relasyon natin, sumunod ako sa inyo nang pumunta kayo sa Kakawian. Dahil may nakalimutan akong sabihin kay Tatay. Hindi ko sinasadya na marinig ko ang usapan nyo. Nang umalis kayo, sumilip ako sa kubo. At doon ko nakita ang aswang. Napansin ko rin na iba ang lakas mo. Kaya mong tapatan ang lakas ng aswang. Kaya ako siya gustong patayin dahil alam ko na yun ang gusto niyong magama. Pero hindi niyo magawa. Dahil kapamilya niyo pa rin siya. Alam mo na pero pinakasalan mo pa rin ako. Dahil mahal kita. At tanggap ko kung ano ka man. Gaya ng pagtanggap mo sa akin sa kabila ng nakaraan ko. I'm sorry. I'm sorry kung tinago ko sa'yo. Naiintindihan ko. Kung ako man ang nasa kalagayan mo, ay ganun din ang gagawin ko. Pero ang tanong, paano siya naging alaga ni Susan? Siya siguro nagpapalaya kay nanay tuwing gabi. Clyde, ayos ka lang? Nagulat ako nang bigla itong umiyak na parang bata at napaupo sa sahig. Nagkatinginan kaming dalawa ni Rosenda kaya namin siya nilapitan. Nagtataka ako na yumakap sa akin na mahigpit si Clyde. Nanginginig ang katawan. Takot na takot. Hinayaan ko muna siya hanggang sa tuluyang kumalma. Pagkatapos ay isaka ko siya hinarap at nagtanong. Paano mo nalaman yung kay Susan? Tol, sorry. May hindi ako sinasabi sa'yo. Nakita ko kung sino ang pumatay kay Lolo. Anong ibig mong sabihin? Tamang kutob ko na hindi aksidente ang nangyari? Oo, dahil nandun ako. Nakainom ako at hindi ko kaya mag-drive kaya umuwi ako dun sa bahay ni Lolo. Papasok na ako nang makita ko sa bintana si Susan. Si Susan ang pumatay kay Lolo? Oo, kitang-kita ko. Kasama niya ang aswang na yun. Pinahabol niya yung caregiver tapos siya pinagsisigawan niya si Lolo. Nakipag-deal siya. Sinusubukan niya silawin ng pera si Lolo. Business deal kapalit nun ay hiwalayin mo si Rosenda at sasama ka na sa kanya. Nang hindi pumayag si Lolo, sa kanya kiniladkad at hinulog sa hagdan. Nang makita ko ni Susan, pinahabol niya ako sa aswang. Tinakot niya akong ipapatay niya daw ako kapag nagsalita ako. Tapos sumugod sila kanina dito at gusto niyang akuin ko ang kasalanan niya. Hayop! Hayop! Kaya pala hindi na bumalik sa kubo si nanay. Kailangan natin silang sundan. Alam niyo ba kung saan siya nakatira? Alam ko. Halika na. Tatawagan ko rin si tatay. Dinala kami ni Clyde sa isang bahay malapit sa dagat. Mula doon sa bintana ay nakita namin si Susan. Nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Hinanap namin ang aswang pero wala siya doon. Nang makita ko siya, halos sumabog ang dibdib ko sa galit. Gusto kong barilin ito hanggang mamatay. O kaya ihulog sa hagdan, gaya ng ginawa niya kay Lolo. Hindi ko alam po anong ginawa ko para ma-obsess siya sa akin ng ganito. Wala akong maalala na pinaasa ko siya para kumapit sa akin ng ganon. Sumenya sa amin si Tatay Donato na lumayo sandali at doon kami nag-usap. Tay, bakit niya napapasunod si nanay? Saka paano niya nakilala si nanay? Dahil wala na sa sarili ang nanay mo. Siguro ang akala niya ay si Remedios pa rin ang kaharap niya. Minsan na kami nagtagpo sa bayan nang hindi sinasadya. Ang akala ko nga nung una ay siya si Remedios.
Dahil magkamukha sila. Sinong Remedios? Ang nanay niya. Siya ang dahilan kaya naging aswang ang nanay mo. Malaki ang galit sa akin ni Remedios. Dahil gaya ng ginagawa ni Susan kay Ivan. Nagkagusto rin sa akin si Remedios. Isang dalagang ina at naging kapitbahay namin siya dati. Ang mali ko lang ay pinaunlakan ko ang pagkakaibigan na noong una ay inakala ko na inaalok na. Hindi ko alam na sa bawat mabuting ginagawa ko na ang tanging intensyon ay bilang isang kaibigan. Wala akong kamalay-malay na iba na pala ang dating sa kanya noon. Nang magtapat siya sa akin, ay tinanggihan ko ang pag-ibig niya. Gaya ng ginagawa ni Susan, ay gusto ni Remedios na hiwalayin ko ang nanay mo. Pero hindi ako pumayag. Pinagbuntis ka ng nanay mo nang maging aswang siya. Yanggaw ang tawag sa ginawa niya. Hindi namin alam na yung ibinibigay niyang pagkain sa nanay mo ay may halo na palang lawi ng aswang. Huli na nang malaman ko na isa pala itong mambabarang. Hindi ba't marami kayong alam tungkol sa mga aswang? Oo nga, pero hindi ako albularyo. May alam lang ako sa panggagamot at pangontra sa aswang. Mga natutunan ko sa haba ng panahon dahil sa pag-aalaga ko sa nanay mo. Pero hanggang doon lang ang karunungan ko. Tay, anong kinalaman ko kay Susan? Hindi ko rin alam. Pero wala siyang pinagkaiba sa nanay niya. Insan! Dito! Bilis! Ha? Nandito yung... Aswang! Habang nagkukwento si Tatay Donato, hindi namin alam na naglalakad-lakad pala si Clyde sa paligid ng bahay ni Susan. Nang makarating siya sa likod, ay naroon ang aswang at tagad siyang hinabol. Napatakbo kami palayo hanggang sa makarating kami sa dalampasigan. Hinubad ni Tatay Donato ang isang kwintas na may medalyon na itim, saka nilabas ang itak. Ivan, Po, kailangan maisuot natin sa kanya itong kwintas. At madala natin siya sa dagat. opo. Ngayong gabi, tatapusin ko ang paghihirap ng asawa ko. Tutulong ako, Tay. Ako lang ang may kayang tumapat sa lakas ni Nanay. Mag-ingat ka, anak. Ang anting-anting mo. Suot ko po. Mabuti. Mag-iingat ka pa rin. At huwag mong hayaang makagat ka niya. Opo. Huwag mong idamay ang mga bata, Rowena! Dito sa akin! Lumapit ka! Mabilis na sumugod ang aswang. Hinarang ni Tatay Donato ang sarili niya sa amin. Na makalapit ito ay hinayaan siyang sakali ng aswang, sabay unday ng saksak dito. Nakita ko ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kahit hindi ko tanungin, alam ko na masakit para sa kanya na patayin ang sariling asawa. At kung may ibang paraan para mailigtas ito at ibalik sa dati si Nanay Rowena, gagawin niya. Pero ito na ang realidad at hindi na mababago yun. Mula sa likod ay sinakal ni Rosenda ang ina, o mas tamang sabihin na may kasamang mahigpit na yakap yon habang umiiyak siya. Kami ni Clyde naman ang may hawak sa kanya sa magkabilang kamay. Nagwala ang aswang matapos isuot ni Tatay Donato ang kwintas. Rowena! Rowena! Mahal na mahal kita. Alam ko, matagal mo nang hinihintay ito. Ang matapos ang paghirap mo at ang makapagpahinga ka na. Alam kong pagod ka na. Oo. Kung matagal kitang kinapitan. Hanggang sa uling sandali, umaasa ako na babalik para sa amin ang anak mo. At magiging masaya ulit tayo gaya ng dati. Pero may isang nagsamantala sa kalagayan mo at ginamit ka sa kasamaan. Magpahinga ka, Nanay. Mahal na mahal po kita. Ivan, dalhin natin siya sa dagat. Opo. Parang naintindihan ng aswang ang mga sinabi ng kanyang mag-ama. Hindi ito nanlaban. Hanggang sa mailubog siya sa tubig. Ayon daw sa matatanda, ang kwento ni Tatay Donato sa akin, takot daw ang mga aswang sa dagat dahil sa mataas na salt content nito, na isa sa pangunahing kinatatakutan ng aswang. Nilubog namin siya doon. Pagkatapos isinaksak ito ni Tatay sa puso.
Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan ang namatay ang aswang. Ivan! Si Susan nakatakas! Pasado 10:00 ng umaga, 2 araw na ang nakalipas mula nang mapatay ang aswang. Habang naroon ako sa opisina at nagtatrabaho ay may hinihintay din akong importanteng bisita. Di ko akalain na darating ang oras na ako mismo ang magpapadala sa kanya ng mensahe at kakailanganin ko siya. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali at nakatanggap ako ng tawag. Hello? Nandito ka na? Oo, nandito na sa elevator. Hindi ako makapaniwala nang mabasa ko yung chat mo na gusto mong makipagkita. Kaya bilisan mo. Hihintayin kita. May importante akong sasabihin. Okay, eto na. Nandito na ako. Hindi nagtagal ay dumating na nga si Susan. Maganda ang suot na damit pati ang makeup. Halatang pinaghandaan ang pagpunta niya doon. Malaki ang pagkangiti at halatang excited. Nagmamadali itong pumasok sa opisina. Akma siyang lalapit sa akin para yumakap. Nang inangat ko ang kamay ko para huminto siya at pinaupo sa sofa. Maupo ka muna. Ano yung pag-uusapan natin? Nag-iisip kasi ako tapos aalala kita. Alam mo, hindi mo pa nakwento sa akin kung saan mo ako unang nakita. Sandali. Si Rosenda. Talaga bang wala siya? Talaga bang iniwan mo na siya? Mamaya na natin pag-usapan yun. Curious lang talaga ako kung paano mo ako nakilala. Kasi kung tama ang pagkakatanda ko, bigla ka na lang dumating sa opisina ko sa Maynila. Tapos pinakilala mo ang sarili mo, tama? Malaki ang atraso ng pamilya ni Rosenda sa nanay ko. Sinaktan ng tatay niya ang nanay ko at pinaasa. Bago siya namatay, binili niya na patuloy kong subaybayan ang pamilya nila. Pagbayarin sa mga kasalanan nila. Habang sinusundan ko si Mang Donato, nakita kita sa bahay niyo. Nahulog agad ang loob ko sa'yo. Sinikap kong makapasok sa mundong ginagalawan mo. Gumamit ako ng mga tao para makalapit sa'yo. Ang sabi ng nanay ko, kapag may mahal ka daw, gagawin mo ang lahat para makuha siya sa kahit anong paraan. Gaya ng ginawa niya kay Mang Donato. Para maalis sa landas niya ang nanay ni Rosenda, ginawa niyang aswang. Kaya pala. Kaya pala ano? Kaya pala! Pati ang lolo ko pinatay mo! Makuha mo lang ako! Anong ibig mong sabihin? Wala akong alam. Sinungaling ka! Nagsalita na si Clyde sa akin! Siya ang pumatay sa lolo mo. Pero fingerprints mo ang nagbat sa mga nakuhang fingerprints sa mga pulis sa bahay! Sandali lang. Ang akala ko ba, pinapunta mo ako dito dahil gusto mo ako. Mahal mo ako. Tanga lang ang magmamahal sa katulad mong baliw! Manang-manang ka sa nanay mo. Yung ginawa niya sa tatay ni Rosenda, yun din ang ginagawa mo ngayon. Pero hindi ko hahayaan na may gawin kang masama sa asawa ko bago ako kumilos. Hindi ko hahayaan na matulad siya kay Nanay Rowena dahil uunahan na kitang hayop ka! Akmang tatakbo si Susan palabas pero nagulat siya pagbukas ng pinto. Nakatutok na sa kanya ang baril ng mga pulis. Dahil ang mga kasama ko doon sa opisina ay hindi mga empleyado, kundi ang mga undercover na pulis. Maaga pa lang naka-standby na sila. Nang lumingon siya sa akin, nagulat si Susan nang makitang nakatayo si Rosenda sa likod niya. Dahil habang nag-uusap kami, kanina pa nakaupo sa sahig sa likod ng office desk ang asawa ko. Nanlaki ang mata ng babae nang biglang umigkas ang kamao ni Rosenda at malakas na sinuntok ito sa mukha. Walang hiya ka! Demonyo ka! Kulang pa yan sa ginawa niya sa nanay ko at kay Lolo Pepito! Hindi niyo ako mahuhuli! Saan ka pupunta, ha? Bitawan mo ako! Sinabi ng bitawan mo! Akma itong tatakbo ng mabilis pero nahablot ni Rosenda ang buhok ni Susan. Saka binalibag niya ito sa sahig. Nasabunutan din siya nito at nagtangkang sampalin. Pero mabilis na nakailag si Rosenda. Sabay sampal ng malakas sa mukha. Agad pumagit na ang mga pulis kaya hinila ko na rin siya palayo. Nang hilahin ng mga pulis si Susan patayo, nakita ko ang bakat ng palad ng asawa ko sa pisngi niya. Ginawa niyong aswang ang nanay ko. Alam mo, hindi ang nanay kong demonyo. Kayong mag-ina!
Pareho kayong sira ang ulo! Mga salot! Aswang! Hulihin niyo ang babaeng yan! Huwag ako! Siya ang aswang! Sila ng nanay niya! Bitiwan niyo sabi ako eh! Baliw! Tama na yan, love. Wala na siya. Kulang pa yun. Kung pwede ko lang siyang patayin. Sisiguraduhin natin na hindi na siya makakalabas pa. Kung makalabas man siya, yung uugod-ugod na siya. Sila ng nanay niyang sumira sa pamilya ko. Nawalan ako ng nanay dahil sa kanila. Pati ako nadamay. Kung alam mo lang, wala ring gabi na hindi ako natakot na baka matulad ako sa nanay ko. Iniisip ko tuloy, paano kapag nagkaanak tayo? Paano ko... Love, walang problema sa'yo. You're fine and you're going to be fine. Ganon din ang magiging mga anak natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Palagi natin siya kasama. Di ba ikaw nagturo sa akin noon? Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa kabila ng lahat. Mahal kita, kahit ano ka pa. Mahal na mahal din kita. Kinausap ko na si Clyde. Kapag nag-file na ang kaso, aalis tayo. Itutuloy natin ang honeymoon natin. Gusto kong lumayo muna tayo kahit 1 buwan lang para makahinga sa lahat ng nangyari. Kahit saan mo ako dalhin, sasama ako. Kung nasan ka, nandun din ako. Ivan, halika na. Kailangan tayo sa presinto. Sige. Susunod na kami doon. Halika na. At magpakulong tayo ng baliw. Noong panahon na akala ng lahat na wala ng pag-asa ang isang gaya ko, pinadala ng Panginoon sa akin si Rosenda. Naniwala siya na kaya kong magbago. Naniwala siya na kaya kong magmahal ng totoo at puro. Binigyan niya ng pagkakataon na ipakita ko sa lahat na kapag ginusto ng isang taong magbago, posible. When I was given a chance for true love, I grabbed it, held on to it and never let go. And that was the best decision of my life. Bago ko tapusin ang aking liham, nais kong mag-iwan ng isang paalala. Palagi tayong mag-iingat. Ang obsession at stalkers ay totoong nangyayari. Hindi ito biro. Hindi dapat isawalang bahala o tawanan. Kung nangyari man ito sa inyo, siguraduhin na agad magsumbong sa pamilya at kinauukulan. Marami nang napapahamak sa mga ganitong kaso. Dalangin ko ang inyong kaligtasan araw-araw. Kayo, may kwento rin ba kayo ng gaya ng karanasan ko? Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. At naway may natutunan kayo at nagustuhan nyo ang aking kwento. Nagmamahal, Ivan.